Si Rito ay isang talunan na napakaduwag para kausapin ang mga babae. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng aksidente niyang mahawakan ng dibdib ng isang dayuhang babae. Ngayon, kailangan niya itong pakasalan upang hindi sirain ng ama nito ang mundo. Nagsimula ang lahat sa araw na balak ni Rito na umamin sa kanyang matagal ng crush, si Haruna. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Rito ang kanyang tiyempo para gawin ito, na naaalala kung paano sa nakaraan. Paulit-ulit siyang nabigo sa pag-amin matapos siyang hadlangan ng isang nahuhulog na palayok, isang biglaang pagdagsa ng mga elepante, o maging ng isang two-song track, na ayaw makitang magkaroon ng kasintahan si Rito. Pagkatapos ng klase, maingat niya itong nilapitan upang umamin. Ngunit bago pa lumabas ang kanyang mga salita ng pag-ibig sa kanyang mga labi, pinigilan siya ng mga Diyos ng anime, na tila ba sinasabing, hindi pa ngayon, talunan. At isang literal na spaceship ang bumagsak mismo sa harap niya, muling sumisira sa kanyang pagtatangka. Nang gabing yun, habang naliligo, nagtataka si Rito kung paano siya magiging mas mahusay sa pakikisalamuha sa mga babae at hindi agad matuno sa bawat pagbati niya mula sa kanila. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, sumabog ang kanyang banyera, at nang tumingin siya sa harap niya, biniyayaan siya ng universo ng isang kaakit-akit na babae na may kaaya-ayang hubog. Agad siyang nagulantang at sumigaw ng napakalakas kaya nakuha nito ang atensyon ng kanyang kapatid na si Maiken, at nang tanungin siya nito kung bakit, sinabi ni Rito sa kanya na may isang napakagandang babae sa kanyang banyera. Gayunpaman, nang tingnan niya, walang tao roon, kaya naisip ni Maiken na si Rito. Matagal nang gumugugol ng oras sa incognito mode at may kasamang losyon. Nahihiya, bumalik si Rito sa kanyang silid, iniisip na naghalusina lang siya, ngunit pagpasok niya, naroon mismo ang babae. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Lala, isang dayuhan mula sa planetang Devlog, at nang hindi maniwala si Rito, ipinakita niya ang kanyang buntot na parang tangkay ng halaman, na lubos na nakagulat kay Rito. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya naroon, at ibinunyag niya na nag-warp siya doon gamit ang isang device na ginawa niya matapos siyang habulin ng kanyang mga tagasunod. Noon din, lumitaw ang kanyang robot, si Pecky, at naging kanyang damit, na nagbigay sa kanya ng isang Sailor Moon transformation. Bigla na lang, dalawang malalaking lalaki ang sumulpot at agad sinubukang isama si Lala. Nang makita ito, nakilala ni Rito ang mga ito bilang mga humahabol kay Lala, at sa simula, naisip niyang mas mabuti kung isasama na siya upang makabalik siya sa normal niyang buhay. Gayunpaman, nanaig ang kanyang panloob na pagiging pangunahing tauhan, at nagmistulang si Messi para iligtas siya at hilahin siya papalayo sa kanila. Tinanong ni Lala kung bakit niya ginagawa ito, at sinabi niyang ayaw niyang panoodin na dukutin ang isang babae habang naroon siya. Gayunpaman, nahabol sila ng mga humahabol at ibinato ang isang truck para harangan ang kanilang daanan. Bigla, isang lumilipad na platito ang lumitaw, at sumulpot ang pinuno na nagngangalang Zastin. Kahit pa na-corner, tumanggi si Rito na ipakuha ang kanyang alien body, ngunit ipinaalam nila sa kanya na tumakas pala si Lala mula sa bahay matapos tumangging pumasok sa isang arranged marriage, na ikinagulat ni Rito. Galit na galit, naglabas si Lala ng isang robot na pugita na may napakalakas na pagsipsip, at sinipsip nito ang lahat ng nasa paligid nila, kasama si Rito. Ngunit dahil nakalimutan ni Lala kung paano ito patayin, patuloy itong sumisipsip hanggang sa sumabog ito, winasak ang lahat ng nasa paligid nila. Kinabukasan, iniisip ni Rito ang kaguluhang nangyari kahapon, nang biglang tinawag siya ni Haruna. Sa pagkakita ng pagkakataon, lumapit si Rito para umamin sa kanya, sinabi ang lahat ng kanyang nararamdaman, ngunit nang tumingala siya, nandoon si Lala, at tinanggap nito ang kanyang alok, kaya't naging kasintahan niya ito. Kinabukasan, nagising si Rito na gulat, nakita niyang katabi niya si Lala, na tila handa na para sa isang malapit na ugnayan. Sa sandaling yun, pumasok si Maiken, at bago pa makapagpaliwanag si Rito, sinabihan lang ni Maiken si Rito na bumili ng mga after pills bago umalis. Matapos magbihis ni Lala, humingi si Rito ng paliwanag kung bakit siya natulog sa tabi niya, at sinabi ni Lala na matapos silang maging kasintahan, normal lang para sa magkasintahan na matulog ng magkasama. Mahigpit na sinabi ni Rito na hindi niya matandaan ang pag-aalok, ngunit doon, biglang sumulpot si Zastin at nagpaliwanag. Nanang hawakan niya ang kanyang dibdib at tumingin sa kanyang mga mata ay ang sandaling nag-propose siya kung saan ay pumayag si Lala.
Nang magreklamo sana si Rito, sinabi ni Justin na ang pagbawi sa kanyang proposal ay nangangahulugan ng kamatayan, dahil ang paghawak sa dibdib ni Lala ng walang proposal ay nangangahulugan na siya ay isang walang galang na tao na haharap sa malubhang kaparusahan at ang kanyang planeta ay pasasabugin, na nag-iiwan kay Rito ng walang ibang pagpipilian kundi ang pasanin ng bigat ng pagiging hinaharap na pinuno ng planeta Develop. Kalaunan, iniwan niya si Lala sa bahay at pumunta sa eskwela, nagtataka pa rin kung paano makakalabas sa sitwasyong ito. Mula noon, dumaan si Haruna, ganap na hindi siya pinapansin, at naunawaan niya na siya ay pa rin. Kailangan niyang ayusin ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang pagtatapat. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit siya iniiwasan ito, at sa gitna ng pagtatangka niyang lapitan ito, biglang lumitaw si Lala, ganap na nakuha ang atensyon ng lahat sa kanyang pambihirang kagandahan. Nang harapin siya ni Rito dahil sa kanyang presensya, tinanong ng lahat kung anong ginagawa ng isang hamak na tulad niya sa isang napakagandang dilag na tulad nito, at nang sabihin ni Lala na siya ang nobya ni Rito, na magkasamang nagpalipas ng gabi, labis na nagalit ang lahat dahil natalo sila sa kanya, kaya nagsimula silang habulin siya. Tumakbo si Lala hanggang sa sila ay masukol, at nagmakaawa si Rito kay Lala na gamitin ang kanyang teknolohiya upang makaalis sila doon. Nang marinig yun, kinuha ni Lala ang kanyang warp device, na nagpadala sa kanila sa isang random na lugar, iniwan ang mga damit ni Rito. Nahulog ang dalawa mula sa isang locker, parehong hubot-hubad at sa gulat ni Rito, nasa silid palitan sila ng damit ng mga babae, kung nasaan si Haruna, dahilan para sampilan siya nito dahil sa pagpapakita ng kanyang pribadong bahagi. Pagkatapos ng klase, nagulat si Rito na makita ang kanyang kapatid at si Justin na nagpapalamig, at pagkatapos makipag-usap kay Justin, lubos na sinuportahan ni Maiken ang kasal ni Rito sa isang alien princess, na nagpabatid kay Rito na mas lalo pang komplikado ang lahat. Litong-lito sa kung ano ang gagawin, retorikal niyang tinanong si Justin kung ano ang kailangan niyang gawin kung gusto niyang kanselahin ang kasal. Ipinaliwanag ni Justin na sa loob ng 3 araw pagkatapos ng pagpo-propose, kailangan gawin ni Rito ang parehong bagay na ginawa niya noong nagpo-propose, ang paghawak sa banal na kambal na tuta. Nang marinig yun, nagtakda si Rito ng timer, alam niyang mayroon lang siyang 1 araw upang gawin ito, ngunit sa tuwing susubukan niya itong gawin, mula sa banyo hanggang sa kanyang kama, laging may bumabagabag sa kanya at nabibigo ang kanyang mga pagtatangka. Makalipas ang 1 araw, 1 oras na lang ang natitira bago ang deadline, at dahil sa matinding desperasyon, inilabas ni Rito si Lala para kausapin ng pribado. Sinasabi niya sa sarili na dapat niyang sabihin ang totoo, ngunit bago pa niya magawa yun, naunang magsalita si Lala. Prangkahan niyang ipinahayag kung gaano kahirap ang pagiging isang prinsesa, ang paggawa ng kung ano ang gusto ng kanyang ama o ang gusto ng kaharian na gawin niya, ngunit sinasabi niya na kay Rito, iba ito. Sinasabi niya na sa kanilang unang pagkikita, pinaniwalaan siya nito at iniligtas pa nga, na siyang dahilan kung bakit niya alam na iba ito sa iba. Naantig si Rito na marinig yun, ngunit bigla, umalingaw-ngaw ang kanyang alarm at napagtanto niya na lumipas na ang deadline. Kinabukasan, sa eskwelahan, iniisip niya ang kanyang bagong sitwasyon at nakita niya na ang eskwelahan ang kanyang tanging mapayapang lugar. Ngunit ang mga Diyos ng anime ay tumangging palampasin ito. At sa sandaling yun, ipinakilala ng guro si Lala bilang isang bagong estudyante, na ikinagulat ni Rito at Haruna. Kaagad pagkatapos, dinala ni Rito si Lala sa isang tahimik na lugar at kinumpronte siya sa pagsali sa eskwelahan. Nang magtanong si Lala kung bakit, sinabi ni Rito sa kanya na magiging magulo kung malalaman ng mga tao na siya ay isang alien, kaya dapat iwasan niya ang pagkuha ng atensyon sa kanyang sarili. Sumang-ayon si Lala sa hiling niya, ngunit sa buong araw, patuloy pa rin si Lala sa paggawa ng mga hindi makataong bagay tulad ng paghagis ng napakabibilis na fastball at hindi pagkakaroon ng hangganan. Samantala, malalim ang iniisip ni Haruna tungkol sa nakita niya kina Rito at Lala, at sa sandaling yon, dumaan si Rito. Tinawag niya si Rito para kausapin, at nang makita ni Rito na si Haruna yon, nagliwanag siya sa tuwa. Gayunpaman, nang makahanap sila ng pribadong lugar, hindi alam ni Rito kung ano ang sasabihin, kaya tinanong niya ang opinyon nito kay Lala, na napagtanto niyang isang hanggal na tanong. Sabi ni Haruna na si Lala ay isang magandang babae, at naiintindihan niya kung bakit nagkagusto si Rito sa kanya. Ngunit naduraj ang puso ni Rito nang marinig niya yon mula sa kanyang crush. Pagkatapos ng klase, hindi pa rin makapaniwala si Rito sa nangyari,
At nang makita ito ni Maiken, iminungkahi niya na pasayahin nila ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng tanawin. Kaya pumunta sila sa syudad, kung saan mabilis na nakakuha ng atensyon si Lala dahil sa kanyang mala-cosplay na kasuotan, at mabilis na sinabi ni Rito sa kanya na dapat siyang magpalit ng damit. Sa tulong ni Pekka, sumubok si Lala ng maraming pangkaraniwang damit mula sa kakaiba hanggang sa makabuluhan at nauwi sa isang damit. Naglibot sila sa bayan at gumawa ng maraming bagay, at sa arcade, ipinanalo ni Rito si Lala ng isang manika, na ikinagulat ni Rito kung gaano niya ito pinahahalagahan. Gayunpaman, pagkaalis nila, nagsimulang matuno ang damit ni Lala dahil sa labis na paggamit ng enerhiya ni Pekka ng maaga. Sa mabilis na pag-iisip, hinayla nila si Lala palayo, dumadaan sa harap ng mga manyak at patungo sa isang tindahan ng damit. Habang nagpapalit si Lala ng bagong damit, biglang sumulpot si Haruna, at nang makita siya ni Rito, nalungkot siya, napagtanto niyang nakita siya nitong namimili kasama si Lala na parang magkasintahan. Gayunpaman, pagkatapos nyon, nagawa nilang kumbinsihin si Haruna na inililibot nila si Lala sa Japan, na nagpaga ng kaunti sa pakiramdam ni Rito. Pagkatapos, dinala nilang lahat si Lala sa isang aquarium, kung saan tuwang-tuwa si Lala sa lahat ng isda roon. Habang naroon, napansin ni Micah na nailang si Rito kay Haruna at naintindihan niya kung ano ang nangyayari. Bilang isang mapagsuportang kapatid, iniwan niya ang dalawa, at sinamantala ni Haruna ang pagkakataong sabihin kay Rito ang totoo na matagal na niya itong napapansin sa loob ng maraming taon at na mahal niya ito. Gayunpaman, sa mismong sandaling yun, si Lala ay nakapasok sa backstage at nakita ang mga isda na lumalangoy ng malungkot. Nagpasya siyang bigyan sila ng alien na gamot na nagpatalsik sa kanila mula sa kanilang mga tangke at binaha ang buong lugar para bigyan sila ng kalayaan. Pagkatapos ay nagpasya siyang biglang sumingit, at doon mismo, sinira niya ang matalik na sandali ni Rito at Haruna, lubusang binabaha ang lahat. Pagkatapos, sabay-sabay silang umuwi matapos makatakas sa baha, ngunit pagkatapos ng matamis na sandaling pinagsaluhan nila, alam na ngayon ni Haruna at Rito ang nararamdaman ng bawat isa. Ngunit, sa daan patungong paaralan, nakasalubong ni Rito si Haruna at nadulas, na naging dahilan upang maamoy niya ang sariwang lamang dagat, na ikinagalit ni Haruna at nagpaurong sa kanilang relasyon. Nang gabing yun, pinangarap ni Rito si Haruna na nagkukumpisal ng kanyang matinding pagkaakit sa kanya. Ngunit bago pa maging mas matalik ang sandali, ginaisang siya ni Lala sa kanyang mga balak, na nagpataranta sa kanya. Nang maglaon, nag-iisa si Rito na nagmuni-muni tungkol sa kanyang hinaharap bilang asawa ni Lala, at kinumprante siya ni Justin kung pinagsisisihan ba niya ang pagpapakasal dito. Mabilis itong itinanggi ni Rito at sa halip ay nagtanong kung ano ang kaakibat ng pagpapakasal kay Lala. Sumagot si Justin na sa pagpapakasal kay Lala, si Rito ay magiging bagong hari ng Develok, at ibig sabihin nito ay kailangan niyang makipaglaban para sa mga teritoryo at ipagtanggol ang kanilang mga planeta laban sa mga kalabang puwersa. Nang marinig yun, inilarawan ni Rito ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan at ganap na nawawasak, dahilan upang siya ay magpanik at tumakbo pabalik sa klase. Pagbalik sa bahay, sabay silang naghapunan ng sukiyaki, na tinawag ni Justin na pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Dahil doon, napaisip si Rito kung masarap ba ang pagkain sa Develok, at siniguro naman ng dalawang dayuhan na ito ay at handang patunayan ito. Gamit ang mga sangkap mula sa mundo, nagluluto si Lala, na nauwi sa isang pagsabog at isang tapos na produkto na isang itim na halaya na buhay. Sa pilitang tikman nito, sumandok si Rito, na napakasama ng lasa kaya't ipinadala siya nito sa lugar kung saan nagpapahinga sina Ace at Michael Jackson. Ngunit bago siya sumama sa mga lalaki, ginaisang siya ng espiritu ni Haruna. Humihingi ng tawad si Lala sa kanyang kakilakilabot na pagluluto at inamin na ito ang kanyang unang beses magluto, kung saan ipinaliwanag ni Justin na ang kanyang mga maharlikang lingkod ang dating nagluluto para sa kanya. Gayunpaman, sa takot na sumama sa mga labanan, sinamantala ni Rito ang pagkakataong ito at dramatiko niyang sinabi. Lala na tumanggi siyang pakasalan siya kung pangit ang luto nito. Lahat ay nabigla sa narinig, ngunit nanindigan si Rito, na nagsabing gusto niyang kumain ng masarap na pagkain mula sa babaeng mahal niya. Sa deklarasyong yun, mabilis na tumayo si Lala at lumipad pabalik sa kanyang barko upang bumalik sa kanyang planeta, isinama si Justin. Pinagalitan siya ni Meken sa ginawa niya, ngunit kinumbinsi siya ni Rito na ito ang pinakamabuti. Gayunpaman, pagkalipas ng isang araw,
sa kabila ng pag-aakalang mabuti ang kanyang pag-alis, ayaw niyang ito na ang kanilang palm, kaya nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanya. Ngunit bigla, sumulpot si Lala sa gitna ng klase at hinayla si Rito kasama niya upang ipakita Rito na dinalhan niya ito ng isang alien refrigerator na may pagkain mula sa kanyang planeta. Gayunpaman, doon pinili ni Rito na maging tapat at sinabi sa kanya na ayaw niyang makipaglaban sa mga digmaan. Agad na humalakhak si Lala sa narinig at sinabi lang na pwede naman siyang magpadala ng mga general para gawin ito para sa kanya, tulad ng ginagawa ng kanyang ama sa nakaraang ilang taon, na nakalimutang banggitin ni Justin. Ngunit pagkatapos, ipinahayag niya kung gaano siya kasaya nang marinig niyang mahal siya ni Rito, kaya naman gusto niyang magluto para sa kanya. Pagkatapos, nagpalit siya ng kanyang kasuotan na apron lang, halos mapang-anga si Rito, at nagsimulang magtrabaho sa pagluluto niya. Habang nangyayari yun, si Haruna, na naghahanap sa kanila, ay natagpuan sila sa lab. Nalilito, tinanong niya kung bakit sila nagtatago doon kung kailan may klase pa, at ipinaliwanag ni Lala na gumagawa siya ng pagkain para kay Rito dahil minsan daw ay nabanggit nito na gusto niyang kumain ng lutong bahay mula sa isang taong mahal niya. Ang prangkang sagot niya ay nagpatulala kay Haruna habang si Rito naman ay nagpapanik at nagpupumiglas, desperadong sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya si Rito na sabihin ang totoo sa nangyayari, at gusto naman itong gawin ni Rito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita ni Haruna ang isang bagay na gumagalaw sa loob ng alien na refrigerator, at sa takot ng lahat, lumabas ang kraka ni Davy Jones. Labis na natakot ang halimaw kay Haruna kaya siya ay nahimatay sa lugar, ngunit nakita ng pugita ang nakahandusay sa sahig at nagpa siya itong gumawa ng kakaibang gawi. Sinubukan ni Rito at Lala na gumawa ng isang bagay, ngunit nahuli rin sila. Bigla, dramatikong sumugod si Justin, determinado na iligtas ang kanyang prinsesa, ngunit agad siyang inatake ng isa pang pugita na nagmula sa ref. Nag-away ang dalawang pugita kung sino sa kanila ang dapat manguna sa kakaibang kaguluhang yon, ngunit lalo pang nag-ulo ang sitwasyon nang lumitaw ang isang higanteng yulang, gusto ring sumama sa kakaibang pagtitipon ng mga pugita, na nauwi sa matinding kaguluhan ng lahat. Ilang araw pagkatapos nito, ang pinakamayamang mag-aaral sa eskwelahan, si Saki, ay bumalik matapos ang isang pagliban, agad na nakuha ang atensyon ng lahat, at tuwang-tuwa siya na pinagmamasdan siya ng mga tao nang may matinding paghanga gamit ang ngunit bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sandaling biglang lumipat ang atensyon ng mga lalaki kay Lala. At ang makita ang lahat na mas maging interesado kay Lala ay nagpakuryoso kay Saki. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito at iginiit na walang sino man ang makakahigit sa kanya. Sa paglipas ng araw, patuloy na nangyayari ang parehong bagay, kung saan sa pasilyo, hindi sinasadyang nap unit ang damit ni Lala, na muling nakakuha ng atensyon, na nagpapaniwala kay Saki na sinasadya niyang mamukod tangi. Maya-maya, habang nasa silid-aklatan, nahulog si Lala sa ibabaw ni Rito, at nagdulot ng pagnanais ng mga tao na makakita ng mas mapangahas na pangyayari sa sahig ng aklatan, at tuluyan ng naubos ang pasensya ni Saki. Determinadong ayusin ang mga bagay-bagay, ipinadala niya ang kanyang mga tagasunod upang maghatid ng liham ng hamon kay si Lala. Iniimbitahan sa isang pampublikong patimpalak sa kagandahan, nakita na ito ang perpektong pagkakataon para tuluyang mawala si Lala sa kanyang kinalalagyan, sasamahan si Elizabeth, at tanging si Saki na lang ang matitirang reyna. Nang magsimula ang kompetisyon, ipinakita ni Saki ang kanyang marilag na puting swimsuit sa madlang tagahanga ng kanyang mga alipores at determinado siyang talunin si Lala ng tuluyan. Gayunpaman, hindi nagpakita si Lala, na ikinalito at ikinainis ni Saki. Sa simula, inakala niyang nahihiya lang si Lala na lumabas, kumbinsido na siyang kanya na ang tagumpay. Ngunit nang marinig niya ang mga estudyanteng sabik na naghihintay kay Lala, sa halip na sa kanya nakatuon ng pansin, pinadala ni Saki ang kanyang mga alipores para takutin at patahimikin ang mga estudyante. Isa sa mga tagasunod niya ang nagmungkahi na bitagin si Lala sa pamamagitan ng paggamit sa kasintahan nito, at agad namang isinagawa ang plano. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Rito sa beauty competition, at itinaas ng mga tauhan ni Saki gamit ang crane si Rito at ginawa siyang hawak, na sinasabi ni Saki na papahirapan niya ito ng gusto sa harap ng lahat kung hindi magpapakita si Lala. Ngunit sa sandaling yun, biglang sumulpot sina Lala at Justin, hinahabol ang aso ni Lala, at sila ay bumangga kay Saki habang si Rito naman ay bumagsak sa seafood buffet ni Saki. Sa galit, sinugod niya si Lala,
ngunit lalo lang lumala ang sitwasyon nang sirain ng aso ang kanyang damit, na nagpilit sa kanya na umatras sa kahihiyan. Pagkatapos ng insidente, naging labis ang pagnanais ni Saki na maghiganti, kaya pinadala niya ang kanyang mga tagasunod upang lihim na obserbahan sina Lala at Rito, umaasa na matuklasan ng isang bagay na magagamit, at sa kanilang imbestigasyon, naging kumbinsido sila na nagtatago si Lala ng isang malaking sikreto mula sa ibang bahagi ng paaralan. Pagkatapos noon, nagpasya si Saki na personal na ibunyag kung anuman ang itinatago ni Lala, kaya ng gabing yun, lihim silang pumasok sa bahay ni Lala, ngunit agad na nagkamali ang kanilang plano ng aksidente nilang na-activate ang security system, na nagdulot ng serye ng nakakagulat na panlaban na nagpasindak sa grupo. Sa kabila ng kaguluhan, nagawa ni Saki na makapasok sa loob at kalaunan ay nakapagtago. Sa loob ng silid ni Lala, matyaga siyang naghihintay ng tamang pagkakataon upang matuklasan ang katotohanan, ngunit habang nagtatago, aksidente niyang napindot ang isang button sa dingding, na nagdulot ng pagyanig sa silid. Sa itaas, napansin ni Narito at ng iba pa ang kaguluhan at dali-daling umakyat, upang masaksihan na ang buong silid tulugan ni Lala ay lumipad paitaas na parang rocket, at mabilis na ipinaliwanag ni Justin na inilagay niya ang isang emergency escape system sa silid ni Lala upang protektahan siya sa mga mapanganib na sitwasyon. Samantala, sa taas ng kalawakan, tuluyang nawala ng pagtitimpi si Saki at nagmakaawa kay Lala na ihinto ang lumilipad na silid. Hindi alam ang gagawin, nagsimulang pindutin ni Lala ang mga random na button sa control panel, tanging nagpalala sa sitwasyon ng aksidenteng paandarin ang mga sandatang nagsimulang magpapaputok kung saan-saan, kasama na kay Justin habang siya ay sumusubok tumulong. Ilang sandali pagkaraan, biglang bumukas ang mga bintana, at inihagis si Saki palabas ng silid, at habang siya ay malayang nahuhulog patungo sa kanyang tiyak na pagtatapos, sinasabi niya sa sarili na ito na yon, ngunit bago ito matapos para sa kanya, lumipad si Lala na sumusunod sa kanya at nakita ni Saki kung gaano talaga ito kabait. Gayunpaman, nang magkamalay muli si Saki, napagtanto niya na siya ay buhay. Ngunit ang lahat ng kanyang damit ay wala na at napunta sa aso ni Lala, kaya sinumpa niya si Lala para dito. Makalipas ang isang linggo, nakita ni Justin ang isang hindi kilalang spacecraft na patungo mismo sa Earth, at habang madali niya itong kayang hawakan, hinayaan niya lang itong lumampas at sa halip ay nagpasyang subukan si Rito upang makita kung paano niya ito haharapin. Ang kakaibang alien ay lumapag sa campus at nagsimulang subaybayan si Lala sa pamamagitan ng pagsunod sa amoy ng kanyang alien roast beef, na nagdala sa kanyang silid-aralan. Sa loob, nakita niya ang klase na naghahanda upang hiwain ang isang palaka, at nagkomento si Lala na mas interesado siyang unawain si Rito, kaya nagsimula siyang habulin ito, na gusto siyang himayin. Mabilis na nalaman ng alien na si Rito ang kasintahan ni Lala, na nagpaselo sa kanya. Ngunit napansin niya na si Rito ay may pagtingin kay Haruna at nagtapos na siya ay may nararamdaman. Para sa kanya, sakto namang sumulpot ang prinsipal ng paaralan para harapin siya. At nang marinig ang posisyon nito sa paaralan, ginamit ng nilalang ang kanyang kapangyarihang magbago ng anyo upang kopyahin ang itsura ng punong guro, pinawalan siya ng malay, at dinala siya papalayo. Naka-disguise bilang prinsipal, nilapitan ng nilalang si Haruna at nilinlang siyang sumunod sa kanya sa storage room ng gym. Samantala, sa labas ng silid-aralan, abala pa rin si Narito at Lala sa kanilang nakasanayang kalokohan. Suot ang disguise, isinaayos ng nilalang na ipasa ang isang mensahe kay Rito, na nagsasabing naghihintay si Haruna sa kanya sa storage room, at iniisip na may espesyal na mangyayari, agad na pumunta doon si Rito. Pagdating niya, natagpuan niyang nakahandusay at hindi makagalaw si Haruna, habang nakatayo malapit ang Peking headmaster. Nagulat si Rito at humingi ng paliwanag, ngunit bigla na lamang nag-anyong muli ang headmaster sa pagiging nilalang. Inihayag ng dayuhan na naniniwala siya ang nararapat para kay Lala, at iginiit na dapat tapusin ni Rito ang kanyang pagpapakasal dito. Habang nagdadalawang isip si Rito, nagbanta ang nilalang na magdudulot ng kapahamakan sa kanyang kapatid kung tatanggi siya, pinilit si Rito na pumili. Sa sandaling yun, gumamit si Lala ng aparato upang matuntun si Rito at nagulat nang makita ang nilalang doon, na walang takot na niyaya si Lala na magpakasal, nagbabanta ng kapahamakan kay Haruna kung tatanggi siya. Agad siyang tinanggihan ni Lala, nilinaw na wala siyang interes sa kanyang kakaibang alok, at nagalit ang nilalang, kaya't pinalaki niya ang sarili upang magmukhang mas nakakatakot.
Sinabi ni Rito kay Lala na tumutok sa pagtulong kay Haruna habang siya ang haharap sa alien, at, puno ng tapang, sumugod siya sa nilalang. Ngunit natuklasan lamang niya na sa kabila ng nakakatakot nitong itsura, ang nilalang ay napakahina, at mabilis itong bumalik sa kanyang tunay at mahinang anyo. Mabilis na napagtanto ni Rito na ang kapangyarihan ng nilalang ay nakasalalay lamang sa panlilinlang at pananakot, sa halip na sa tunay na lakas, kaya't sa pagkawala ng panganib, tuluyan ang nalutas ang krisis. Ngunit nang tingnan niya ang walang malay na si Haruna, halos hindi na niya mapigilan ang sarili, kaya't mabilis siyang umalis. Sa silid at hilingin kay Lala na asikasuhin ang iba pa. Maya-maya, nagising si Haruna sa klinika na halos walang maalala sa nangyari, at nang tanungin niya kung ano ang nangyari, ipinaalam sa kanya ni Lala na nawalan siya ng malay kanina dahil sa anemia, at si Rito ang tumulong sa kanya, na nagpamula ng pisngi niya. Ilang araw pagkatapos, habang nagmamadali papuntang eskwelahan, napansin ni Rito ang isang babaeng ubod ng ganda na nakatayo sa tabi ng kalsada, at nagtaka siya kung bakit ang isang babaeng ubod ng ganda ay nakasuot ng uniforme ng pang-eskwelahang panlalaki. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit dahil huli na siya, mabilis siyang nagpatuloy sa kanyang lakad. Maya-maya sa araw na yon, ipinakilala sa klase ang isang bagong mag-aaral na transfer na nagngangalang Ren, at nang pumasok siya sa silid, nabighani ang mga babae sa kanyang kagwapuhan at kaakit-akit na anyo. Bigla, lumapit si Ren ng diretso sa mesa ni Lala at buong drama niyang inihayag na sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang magiging asawa. Pagkatapos, buong tapang niyang idineklara kay Rito na balak niyang bawiin si Lala. Gayunpaman, tinitigan lamang siya ni Lala ng may pagkalito at nagtanong kung sino itong hanggal na ito, na lubos na nagpababa ng kanyang kumpiyansa. Upang makabawi, mabilis na inilabas ni Ren ang isang lumang larawan nila noong bata pa sila, at nang makita ito ni Lala, agad niya itong naalala. Nang makita ang larawan, nagtatanong sina Rito at ang kanyang kaibigang si Kenichi kay Ren kung bakit siya nagbibihis na babae. At ipinaliwanag ni Ren na noong bata pa siya, madalas siyang bihisan ng mga tao ng ganoon dahil sa kanyang likas na malababaing hitsura, at si Lala ang laging nang aapi sa kanya. Ngunit simula nang minsang biruin siya ni Lala na iisipin niyang pakasalan siya kung magiging mas maskulado siya, ginawa niya itong personal na layunin na baguhin ang kanyang sarili upang maging isang perpektong lalaki. Ngayon ay mas matanda na at mas tiwala sa sarili, mayroong konkretong patunay si Ren na nagawa niya ang eksaktong iyon. Pagkatapos ng klase, si Ren ay nagsimulang labis na makipagkumpetensya kay Rito sa lahat ng posibleng paraan, kumbinsido na ang pagpapatunay ng kanyang pagkalalaki ay makukuha ang loob ni Lala sa bawat aspeto. Sa huli, direkta niyang tinanong si Lala kung ano ang iniisip nito sa kanyang mga pagsisikap, ngunit simpleng sabi lang niya, na hindi siya kumbinsido na sapat ang pagkalalaki niya para sa kanya. Ganap na naguluhan, lumapit si Ren kay Rito para magtanong, na sa kalagitnaan ng panaginip na nakita si Lala na lumilipat ng pagtingin kay Ren, at iniwan siya para kay Haruna. Ngunit bago pa makapagtanong si Ren, siya'y nasagi at aksidente silang naghalikan. Matapos makahanap ng pagkapribado, iginiit ni Ren na malaman kung bakit tinanggap ni Lala ang isang tulad niya, at itinuro ni Rito na ang patuloy na pagsubok na makipagkumpetensya sa iba ay walang kinalaman sa tunay na pagkalalaki, na nagpaiwan kay Ren na tulala. Hindi sigurado kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkalalaki, nagpasya si Ren na magsagawa ng sarili niyang pananaliksik sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba't ibang babae kung anong mga katangian ang nakikita nilang kaakit-akit o kahanga-hanga sa isang lalaki. Pagkatapos niyang kolektahin ang kanilang mga sagot, dramatiko siyang nagbago batay sa feedback, kaya naging uri siya ng lalaki na tanging si Andrew Tate lang ang maiibigan. Nang buong pagmamalaki niyang iharap ang sarili kay Lala, diretsahan nitong sinabi sa kanya na mukha siyang katawa-tawa sa halip na macho. Nang gabing yon, habang pauwi, natsambahan ni Ren ang isang pelikula na nakasentro sa mga ideal ng lakas at pagkalalaki. Inspirado sa kanyang napanood, nakumbinsi siya na ang sekreto para maging sukdulang lalaki ay ang magkaroon ng sarili niyang Rocky montage. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang dedikasyon ay nakakuha ng atensyon ng publiko, at naging tanyag pa nga siya dahil sa kanyang matinding disiplina at mga tagumpay sa palakasan. Nakikita kung gaano nakalala ang sitwasyon, pabiro na iminungkahi ni Rito na baka dapat na lang kilalanin ni Lala ang pagkalalaki ni Ren at tapusin na ang buong pagsubok. Gayunpaman, sa isip ni Ren, hindi pa rin niya narating ang ganap na rurok ng pagkalalaki,
kaya patuloy siyang nagtatakda ng mga bagong layunin at humaharap sa mas matitinding hamon. Kalaunan, pumasok si Ren sa isang matinding serye ng pagsisikap at pagtitiyaga na puno ng laban at kompetisyon at natapos niya ito. Sa seremonya ng pagtatapos ng kanyang paglalakbay, inimbitahan si Lala sa entablado upang sa wakas ay maibigay niya kay Ren ang kumpirmasyong matagal na niyang inaasam-asam marinig. Ngunit bago pa siya magsalita, biglang bumahing si Ren, at sa pagkagulat ng lahat, siya ay naging isang kaakit-akit na dilag, ang kaparehong nakita ni Rito. Dahil pala si Ren ay may pambihirang kondisyon na nagiging sanhi ng ganap na pagbabago ng kasarian tuwing siya ay bumabahing, na nagpatahimik sa lahat. Ilang araw pagkaraan, naghihintay si Lala kay Rito isang umaga at dahil matagal siyang dumating. Ikinabit niya ang isang magnetic device upang agad siyang hilahin patungo sa kanya, at ang biglaang puwersa ay nagtulak kay Rito patungo sa kanya, dahilan upang siya ay direktang bumangga kay Haruna at hindi sinasadyang na ipakita ang kanyang itinatago. Nagtatapos ito sa kanya na sinampal, ngunit bago pa siya makabangon, biglang lumitaw si Ren at nakisali rin, hinihingi na bigyan niya ito ng isa pang halik. Pagkatapos, sumulpot si Saki at ang kanyang mga kasamahan, na nagdagdag pa ng kaguluhan sa sitwasyon. Sa sandaling yun, nasaksihan ni Yu, isang mahigpit na miyembro ng komite sa disiplina ng paaralan, ang kaguluhan at kaagad na namagitan. Dahil sa galit sa kawalan ng kaayusan at sa patuloy na gulo sa paligid ni Rito, ipinag-utos niya na huminahon ang lahat. Gayunpaman, walang nakinig sa nagmamalinis na ito at nagpatuloy sa pagpapalala ng sitwasyon nang mawala ng damit si Lala at dahil dito ay nawala ng malay si Yu. Pagkatapos makabawi, nakumbinsi si Yu na si Rito ang may pananagutan sa lahat ng kaguluhan at hindi nararapat na insidente na patuloy na nangyayari sa paligid ng eskwelahan, dahil sa mga gulo at hindi kanais-nais na items yung dulot niya, na pinaniniwalaan niyang siyang pinagmulan ng problema. Kumilos siya sa pamamagitan ng pagtulong na ipakilala ang mas mahigpit na hanay ng mga alituntunin sa paaralan na nakatuon sa disiplina at tamang pag-uugali, at ang buong paaralan ay nagsimulang umayon sa mga bagong regulasyon. Inaasahang ang mga estudyante ay magiging mas formal sa kanilang pag-uugali, susunod sa mas mahigpit na pamantayan ng pananamit, at iiwasan ang mga nakakagulong pag-uugali. Bagaman maraming estudyante ang nagrereklamo tungkol sa biglaang paghihigpit, nanatili namang matatag si Yu sa kanyang paniniwala, na ito ay kinakailangan. Kapag naririnig ni Lala ang mga babae na nagrereklamo tungkol sa mahahabang palda, nagpapakilala siya ng mga kagamitang hugis puso upang tulungan sila. Kapag nakita sila ni Yu, kinukumpiska niya ang mga ito, ngunit nag-aaktibo ang aparato at pinaiikli ang lahat ng kanyang kasuotan. Biglang nag-aaktibo muli ang magnetic device ni Lala at aksidenteng itinulak si Rito diretso kay Yu, na lumilikha ng isa pang pagkakaintindihan. Sawang-sawa na, iniulat ni Yu ang sitwasyon sa kakaibang principal at ipinagbawal kay Rito na makipag-usap sa mga babae sa loob ng 2 linggo, sa paniniwalang siya ang pinagmulan ng problema. Sa panahong ito, maraming lalaki ang sumusubok lumapit kay Lala sa kawalan ni Rito, at sa kanyang pagtataka, nakaramdam si Rito ng selos. Samantala, nasisiyahan si Yu sa kanyang ginawa, kumbinsido na nalutas ang problema, ngunit nakita niya ang isa pang insidente kung saan ang mga babae ay napunta sa isang hindi kaaya-aya at magulong sitwasyon, kahit walang kinalaman si Rito, na nagtulak kay Yu na muling suriin ang kanyang teorya. Dahil sa kuryusidad, nagsimula siyang lihim na pagmasdan si Rito sa panahon ng kanyang pag-iisa upang mas maunawaan ang kanyang pag-uugali. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niya na siya pala ay medyo responsable, kalmado, at maalalahanin kapag mag-isa. Isang araw, napansin ni Rito ang isang nawawalang bata at agad siyang huminto upang tulungan itong hanapin ang mga magulang nito. Nakita ito ni Yu, kaya nagpasya siyang tulungan ito, at ang pagtatrabaho ng magkasama ay nagbigay sa kanya ng ibang-iba pananaw sa binata, at sa pagtatapos ng araw, nagsimula siyang mahulog ang loob dito at inamin na mali ang una niyang impresyon dito. Biglang inaktibo ni Lala ang kanyang magnet device, at hinailan ito si Rito sa kanya habang si Yu ay nasa kanyang mga braso, na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang dinaraanan, na nagtapos sa kanilang pagkahilo at pagkabagsak sa sahig ng isang restoran. Kinabukasan, sa pagtanggal ng kanyang benda, naglakad papuntang paaralan sina Rito at Lala ng magkasama, ngunit isa sa kanyang mga imbensyon ang nagdulot ng isa pang kakaibang aksidente, lahat sa harap ni Yu, na muling nagpatalo sa kanya ng pasensya. Pagkaraan ng ilang panahon, isang dayuhang manlalakbay ang dumating sa daigdig,
naglilibot sa iba't ibang lugar kasama ang layunin na mahanap si Lala. Halos sabay, biglang nakaramdam si Rito ng masamang pakiramdam na may darating at pinaghihinalaan niyang nagkasakit siya. Kaya pumunta siya sa infirmary ng paaralan para magpagamot. Ngunit pagdating nila, wala ang nurse. Dahil dito, agad na nagpasya si Lala na siya na ang kumilos, nagpalit ng nurse's outfit at iginiit na humiga si Rito para masukat niya ang temperatura nito gamit ang kanyang noo. At subukan pang pag-aani ng kanyang pakiramdam. Saktong pumasok ang kaakit-akit at may malalaking dibdib na nurse ng paaralan, si Mikado, at matapos silang kumalma, ginamo niya ng maayos si Rito at tinukoy na maayos lang siya. Gayunpaman, kahit hindi may sakit, hindi tumitigil ang pagbahing ni Rito, at sa sandaling yon, lumitaw ang dayuhan na naghahanap kay Lala matapos bumagsak ang kanyang sasakyang pangkalawakan sa malapit. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Pakiri mula sa planetang Kirhara. At agad na kinwestiyon kung totoong nobyo ni Lala si Rito, na sinasabing ang isang pangit na bansot tulad niya ay dapat magpakasal sa matataba at pangit na mga babae sa halip. Dahil sa pang-iinsulto, binawian ni Rito si Pakiri na mukhang mura ang kanyang damit, at sa galit sa kanyang mga salita, sumalakay si Pakiri, na naging dahilan upang mabilis na maitulak ni Lala si Rito palayo. Sinunggaban ni Pakiri si Lala at tinangkang lumipad palayo kasama siya, na may balak na ibalik siya kasama niya. Gayunpaman, mahinaong naglabas si Lala ng kasangkapan at tinanggal ang isang mahalagang bahagi mula sa kanyang suit habang lumilipad, na naging sanhi ng pagkasira nito. Agad na nawala ng kontrol si Pakiri at bumagsak sa lupa habang nakatakas si Lala ng walang pinsala. Naiwan si Pakiri na naipit at nalulungkot, na pagtanto niyang halos wala siyang magawa kung wala ang kanyang espesyal na suit, ngunit habang inaalala niya ang kanyang mga magulang sa kanilang tahanan, nakasalubong niya si Ren, na nakilala na isa ring dayuhan si Pakiri. Humingi ng tulong si Pakiri sa pag-aayos ng kanyang kagamitan, at bagaman hindi siya matutulungan ni Ren, nangako ito na magiging tunay na lalaki at tutulungan ang mga nangangailangan. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ayusin ang kanyang kagamitan, muling sinubukan ni Pakiri na kunin si Lala, ngunit si Lala ay handa at itinulak siya palayo, kaya siya ay lumipad. Matapos ang isa pang kahihiyan, nakasalubong ni Pakiri si Justin, na nakilala si Pakiri bilang isang alien at sa halip ay itinuro siya sa isang lihim na klinika na dalubhasa sa paggamot sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Sa loob, nakilala niya si Mikado, na nagtatrabaho doon, at nakita ang kanyang kalagayan, dinala niya si Pakiri sa isang silid gamutan at ginamo siya pati na rin ang kanyang kagamitan. Kinabukasan, gumawa si Pakiri ng huling pagtatangka upang mahuli si Lala. Natagpuan siya muli kasama si Rito sa klinika, at nagawang talunin sila. Ngunit bago pa niya madala si Lala kasama niya, sumulpot si Mikado sa perpektong sandali at pinigil siya bago pa man niya simulan ang kanyang pilyong gawain sa mga pisngi ni Lala sa lugar ng trabaho nito. Sa wakas ay natalo si Pakiri, pinabalik siya ni Lala sa kanyang tahanang planeta, tinapos ang walang saysay na pagtugis ng tuluyan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Mikado na alam niya ang pagkatao ni Lala at na isa rin siyang alien, isang dalubhasa sa pangangalagang medikal para sa mga nilalang mula sa labas ng mundo na nagtatago o naglalakbay sa Earth. Ilang araw pagkatapos, na naginip si Rito kay Haruna, ganap na ibinibigay sa kanya ang kanyang matamis at kaaya-ayang sarili. Ngunit bago pa man niya marating ang tuktok, nagising siya sa tabi niya si Lala, nananaginip ng isang panaginip na may matinding damdamin tungkol sa kanya. At sa isang saglit, tinukso siyang tuparin ang panaginip nito, ngunit pinili niyang hindi. Kalaunan, habang nagpapahinga sa parke, nakita ni Rito si Justin na naglalakad kasama ang isang pangit na alien, at agad niyang napagtanto na papunta sila sa kanyang bahay. Pagdating nila, agad na nagmadaling pumasok sa loob ang alien at masayang bumulusok kay Lala, at parehong nabigla sina Rito at Maicon. Ngunit masayang ipinakilala ni Lala ang bisita bilang si Stella, ang dating presidente ng kanyang fan club sa Devolok. Masiglang ikinwento ni Stella ng mahaba kung gaano kami namahal si Lala sa kanilang tahanang planeta, ipinaliwanag na ang kanyang papel ay pangasiwaan lamang ang napakaraming tagahanga na baliw sa kanya. Nagtataka sa biglaang pagdating nito, tinanong ni Lala kung bakit narito si Stella sa Earth. Ibinunyag ni Stella na siya ay pinadala upang ibalik si Lala sa Devolok para sa isang mahalagang proyekto. Ngunit nang ipaliwanag ni Lala na wala siyang balak bumalik sa Devolok, dahil ang tatay ng kanyang anak ay nasa Earth, natigilan si Stella sa gulat,
tulad ng matinding pagkabigla ng bawat tagahanga nang malaman nilang nahuli ang paborito nilang celebrity sa DD party. Makalipas ang ilang taon, kalaunan ay natauhan si Stella, at sa sandaling makabalik siya sa kanyang ulirat, agad niyang ibinuhos ang kanyang pagkadismaya kay Reto, sinisisi ito sa pagiging tatay ng anak ni Lala nang walang pahintulot niya. Mariing sinabi ni Stella na kung makikialam ito sa kanyang mga plano, kung gayon ay kailangan niyang bumawi rito. Gustong baguhin ito, kaladkad ni Stella si Reto papunta sa bayan para sa isang bagong misyon, ang humanap ng bagong mukha na kaakit-akit na papalit kay Lala. At hindi maintindihan ni Reto kung bakit biglang desperado si Stella na maghanap ng mga magagandang babae, kaya ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya sa produksyon ng entertainment at plano niyang i-debut si Lala bilang isang sikat na idolo. Ngunit dahil wala nang interes si Lala sa ideya, kailangan ni Stella ng bagong talento. Awkward na itinuro ni Reto ang mga kung sino-sinong babae na kanilang nadadaanan sa kalsada, ngunit walang pag-aalinlangang tinanggihan ni Stella ang bawat isa sa kanila. Sinabing wala ni isa sa kanila ang hinahanap niya. Pagkatapos, tila may naamoy, agad na tinutukan ni Stella ang isang bagay at humarurot sa isang direksyon, na napilitan si Reto na habulin siya. Doon nila natagpuan si Haruna, at agad siyang idineklara ni Stella na perpektong kandidato para palitan habang si Reto ay kinilabutan, kumbinsido na plano ni Stella na piliting sumali si Haruna sa Alien OnlyFans. Binaliwala siya ni Stella at nagsimulang subukan ng mga lalong nagiging owa na paraan para makuha si Haruna, ngunit paulit-ulit na hamarang si Reto upang protektahan siya. Sa kaguluhan, aksidenteng napadpad si Reto sa isang sitwasyong kahawig ng sa iyong nanay at tiyuhin, na naging dahilan ng kanyang pagkasampal sa mukha. Lubos na napahiya, mabilis na tumakbo palayo si Haruna, iniwan si Reto na magdusa sa mga kinahinatnan, gaya ng dati. Nang gabing yun sa bahay ni Rito, tinanong ni Mike si Stella kung seryoso ba talaga siya sa proyekto niya bilang isang idolo, at buong pagtitiwalang sumagot ng oo si Stella at masiglang nagsimulang maglista ng lahat ng uri ng kakaiba at nakakagulat na konsepto at pagtatanghal na pinaplano niya, na karamihan ay kinasasangkutan ni Lala, Haruna, at Reto, kung saan si Reto ang laging nagdudusa sa huli. Bago pa man masyadong lumayo si Stella sa kanyang mga ideya, bigla siyang nakatanggap ng apurahang tawag mula kay ang kanyang mga katrabaho sa Devaluque. Ipinagbigay alam nila sa kanya na natuklasan ng mga awtoridad ang kanilang mga problema sa buwis, at siya ay iniutos na bumalik agad sa planeta. Sa takot sa alien na kumpanya ng buwis, napilitan si Stella na umalis, at masayang nagpaalam si Lala na parang walang kakaibang nangyari, habang si Reto naman ay naiwang nakatitig sa nasirang bubong na puno ng pagkadismaya, iniisip kung anong kalokohan ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, namimili si Reto ng groceries nang makasalubong niya si Haruna, na ginagawa rin ng parehong bagay. Gusto niyang makasama si Haruna, kaya tinanong niya kung kailangan nito ng tulong, at dahil gusto rin ng parehong bagay, sinabi ni Haruna na oo. Sa sumunod na ilang oras, magkasama silang nagpalipas ng oras, tinatamasa ang magandang sandaling ito hanggang sa sila ay maghiwalay. Paraan. Sa bahay, bumili si Reto ng taiyaki para kainin, at nakita niya ang isang blonde na goth girl na nagpapahinga at nakatitig sa kanya. Inakalang gusto niya ng isa, inalok niya ito, at nang kainin ng babae, sinabi niyang masarap talaga ang pagkain sa Earth. Narinig yun, agad na lamang may kakaiba si Reto, at biglang lumapit ang babae, at malumanay na binanggit ang kanyang pangalan. Bago pa siya makakilos, agad siyang naglabas ng matalim na bagay at sinubukang tamaan siya, ngunit bahagya lang niyang nailagan ang atake. Malamig na ipinaliwanag ng babae na siya ay inupahan upang alisin siya, dahilan para lubusan siyang magpanik. Nang walang sinasayang na segundo, agad siyang tumayo at tumakbo sa kalye habang walang tigil siyang hinahabol. Matapos niyang halos makaiwas sa ilang pag-atake, nagtago si Reto sa likod ng pader, sa pag-aakalang ligtas na siya sa wakas. Ngunit ang blonde na sumasalakay ay nilusot ang pader at lumapit sa kanya na tila katapusan na niya. Ngunit nang akma na siyang tatapusin, sumulpot si Justine at sinalubong ang pag-atake. Nagharap sila pagkatapos, at sumulpot din sina Lala at Mikado, na ipinaliwanag ni Mikado na ang sumasalakay, na kilala bilang Yame, ay nagtataglay ng kakayahang baguhin ang anumang bahagi ng kanyang katawan sa iba't ibang sandata, na ginagawa siyang isang lubhang mapanganib na kalaban. Nang desperadong humingi si Reto ng tulong sa kanya, nagkibit-balikat lang si Mikado at sinabing masaya siyang gagamutin kung sino man ang matira.
Samantala, habang nakikipaglaban, sinubukan ni Justin na magpakaangas at dumulas papunta sa imburnal, kaya siya ay nawala sa labanan. Dahil wala na si Justin sa daan, ipinagpatuloy ni Yame ang kanyang misyon at umusad patungo kay Reto, ngunit biglang humarang si Lala at ipinahayag na kailangan munang daanan ni Yame ang kanyang minamahal na baby mama. Habang ginagamit ni Yame ang kanyang kakayahan bilang isang assassin, ginamit ni Lala ang kanyang mga kakaibang imbensyon ng sunod-sunod, upang abalahin si Yame. Nang makarating sila sa syudad, nakita ng principal si Yame at nagsimulang magpakita ng matinding paghanga kung paano niya gustong maging Reggie sa kimke nito, ngunit labis na nadiri si Yame kaya siya ay na-distract. Nagbigay ng pagkakataon kay Lala na mahuli si Yame, bagamat mabilis itong nakawala. Kinwestiyon ni Yame kung bakit pinoprotektahan ni Lala si Reto, na nagsasabing dapat itong ituring na banta sa Divlok, lalo na't ito ay malapit ng sakupin ang kanyang planeta. Gayunpaman, matibay ang paniniwala ni Lala na si Reto ay isang mabuting tao, at ang kanyang mga salita ay nagdulot kay Yame na sandaling maalala ang naunang sandali nang ialok ni Reto sa kanya ang kanyang pagkain. Bagamat inamin niyang maaaring mabait si Reto, igiiniit niya na misyon ay misyon pa rin. Bigla na lang, isang alien spaceship ang sumulpot, at lumabas mula rito ang isang maliit na paslit na nagngangalang Lecaspo, na agad na kinilala ni Lala bilang siyang umupa kay Yame sa umpisa pa lang. Nagseselos sa lapit ni Reto kay Lala, inamin niya na gusto niyang mawala si Reto sa eksena para siya na lang ang makapagpakasal kay Lala, ngunit agad siyang tinanggihan ni Lala, sinasabing hinding-hindi siya papayag na magpakasal sa isang maliit, pangit, at bobo na tulad niya. Dahil sa galit niya sa pagtanggi ni Lala, inutusan ni Lecaspo si Yame na tapusin si Reto, ngunit tumanggi si Yame, napagtanto na nagsinungaling si Lecaspo sa kanya tungkol kay Reto mula pa sa simula. Sa desperasyon, ipinatawag ni Lecaspo ang isang dambuhalang nilalang na parang palaka, na hirap labanan ni Yame dahil sa laway nito na nakakasira ng damit. Nagawa nitong tamaan sina Lala at Reto, ngunit nagalit si Reto at sinuntok palabas si Lecaspo, na nagpagalit sa maliit na dayuhan. Ngunit sa sandaling yun, sapat na kay Lala ang lahat at binigyan niya si Lecaspo ng isang matinding 10 pirasong chicken nugget combo, na tila ba siya si Prime Tyson, dahilan upang hindi na makakilos si Lecaspo. Pagkatapos, tinanong ni Yame si Lala kung bakit niya piniling tulungan siya, at sinabi ni Lala na hindi naman kasalanan ni Yame sa una pa lang, dagdag pa, ayaw niyang hayaang mapagsamantalahan ng isang cute na babae tulad niya. Narinig yun, nagulantang si Yame at gumawa ng palusot, nagpahayag na mananatili siya sa Earth hanggang matapos niya ang kanyang misyon, ang pagtatanggal kay Reto. Ilang araw pagkatapos, nagsimula ang sports festival ng paaralan, at nai-imagine na ni Reto ang kanyang sarili. Panalo at napahanga si Haruna. Gayunpaman, nang magsimula ang kaganapan, ang unang laro ay isang scavenger hunt, at si Reto ay inatas ang kumuha ng bagong suot na panyo ng babae, na napagtanto niyang isang imposibleng gawain. Nais tumulong, inaktibo ni Lala ang kanyang mga robot upang tulungan siyang makahanap ng isa, at inihagis ng mga robot si Reto ng direkta kay Haruna, at nagtapos ito sa pagkuha niya ng hinahanap niya kasama ang isang sampal sa mukha. Susunod ay ang obstacle race ng mga babae, at sa panahon nito, malakas ang pagsisimula ni Yu, ngunit ang kanyang unang balakid ay nangangailangan ng pag-aproba ng magulang, na naging dahilan upang siya'y matigilan sa kinatatayuan. Si Haruna ang sumunod, ngunit nagulat nang biglang lumitaw ang isang babaeng may hawak na sanggol at inangkin. Ito ay pag-aari ng kanyang nobyo, na nagdulot kay Haruna ng matinding gulat kaya agad siyang na-eliminate. Ang hamon ni Saki ay nang ipaalam ng isang pulis sa kanya na ang kanyang kasintahan ay nahatulan ng 20 taong pagkawala ng kalayaan, na tuluyang nagpatapos sa kanyang motibasyon. Samantala, hinarap ni Lala ang mga maniningil ng utang, ngunit dahil isa siyang mayaman, loaded na prinsesa na walang ideya kung ano ang mga buwis, madali niya silang natalo at walang kahirap-hirap na natapos ang kurso. Pagkatapos yun, mixed relay na, at kinakabahan si Reto dahil kailangan niyang ipasa ang baton kay Haruna matapos masampal kanina. Sa gitna ng karera, suot ang kanyang buong baluti, ipinasa ni Ren ang baton kay Reto, ngunit sa pagpapasa, ang lalaki nadulas at bumagsak ang kanyang espada sa lupa, niyanig ang buong parang at halos mahulog si Reto sa bitak ng lupa. Inabot ni Haruna para tulungan siya, ngunit maling bagay ang nahawakan ni Reto at nasampal siyang muli, na nagpatalsik sa kanya.
Pagkatapos nyon, nagsimula ang laban ng mga kabalyero at inatasan si Reto na buhatin si Haruna sa kanyang likod, na lalo lamang nagpakaba sa kanya dahil akala niya ay galit pa rin sa kanya si Haruna. Bago magsimula ang laban, kinuha ni Saki ang isang remote at ginawang isang dambuhalang pool ang arena, kaya naging water battle ang kaganapan. Doon, nagpalit ang lahat sa mga swimsuit, at nagpalabas si Saki ng mga lumilipad na kagamitan na idinisenyo upang puntiryahin ng swimsuit ni Lala para ipahiya siya, pero sa tuwing nasesire ito, agad itong ibinabalik ni Peke sa dati, na mas lalo lang nagpapainis kay Saki. Binilisan niya ang makina, na mas nagpagulo sa buong arena, pero sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Lala ang pagkakataon at inagaw ang cap ni Saki, na ikinapanalo niya sa laban. Tumanggi si Saki na tanggapin ang pagkatalo at agad humingi ng rematch, tapos dahil sa galit, pinainit niya ang isang higanteng bola ng direkta sa mga nanalo. Samantala, sa infirmary, taos-pusong humingi ng tawad si Reto kay Haruna para sa lahat ng mga kalokohan. Mga bagay na kinailangan niyang tiisin, at handa na sana siyang patawarin ito nang ang malaking bola ni Saki ay bumangga sa dingding, na nagpatamba kay Reto ng diretso kay Haruna muli, ganap na sinira ang sandali. Samantala, sa planetang Devolok, ang pinuno nito, si Lucian Devolok, ay walang kahirap-hirap na tinalo ang isang buong tribo ng mandirigma na parang wala lang. Isa, sa Earth, ipinaalam ni Justin kina Reto at sa iba pa na bibisita sa Earth ang hari ng Devolok. Matapos mabilis na tapusin ang isa pang pananakop ng planeta, tila nagpa siya ang hari na gamitin ang kanyang libreng oras sa pagtitingin sa tao na maaaring maging kanyang manugang sa hinaharap, kaya't nagbabala siya. Reto na manatiling alerto dahil maaaring nagmamasid na ang hari sa kanya. Kinabukasan, pinilit ni Reto ang sarili pumasok sa eskwelahan habang ini-imagine ang lahat ng uri ng nakakatakot na sitwasyon na kinasasangkutan ng Devolok, kaya sinabi niya sa sarili na ang pagiging tapat marahil ang pinakaligtas na paraan, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang kanyang nararamdaman para kay Lala, na isang problema. Sa eskwelahan, sinubukan ni Reto na hindi mapansin, ngunit nagpa siya ang mga Diyos ng anime na pahirapan siya. Dahil muling sinubukan ni Saki na dakpin siya, ngunit bumaliktad ang kanyang plano, at naitatali si Yu sa halip. Nagmamadaling tumulong si Reto, ngunit nakita niyang napakahigpit ng lubid. Doon, lumitaw si Lala bitbit ang high-tech na gunting ng alien, ngunit habang madali nitong nagupit ang mga lubid, aksidente rin nitong nagupit ang damit ni Yu. Sa pagkakataranta, mabilis na tumalon si Reto sa harap niya upang protektahan siya mula sa kahihiyan, habang si Haruna naman ay naghagis ng jacket sa pinangyarihan upang matulungang pigilin ang kapahamakan. Hindi nila alam, may isang misteryosong tao ang nakamasid mula sa malayo. Kalaunan, naatasan si Reto sa detention duty kasama si Haruna, at nakita niya ito bilang isang bihirang pagkakataon upang makasama siya ng tahimik, ngunit bago pa man siya makapagsabi ng anumang makabuluhan, bigla siyang ipinatawag sa rooftop sa pamamagitan ng mga speaker ng paaralan. Pagdating niya, sinabi ni Mikado na may naghihintay sa kanya, at nakipagkita si Reto sa estranghero, na agad siyang hinarap ng hindi maitatangging ebidensya ng kanyang maraming hindi angkop na aktibidad, at naiwan si Reto na tuluyang hindi makapagsalita. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit biglang lumandi sa kanya ang babae, nag-aalok na bigyan siya ng isang kakaiba at personal na karanasan. Bigla, isang malakas na ingay ang gumambala sa kanila, at agad bumagsak ang babae, at lumitaw ang isang maliit at kakaibang itsura ng alien. Sa simula, inakala ni Reto na ito ay isa lang random na batang naligaw, ngunit mabilis niyang napagtanto na ang maliit na batang ito ay si Lucian Devolok pala, ang ama ni Lala, at ang hari ng Devolok. Agad na kinwestiyon ng hari si Reto, pinapuna siya sa pagkakadikit-dikit niya palagi sa mga babae at hinihinga ng tugon kung ano ba talaga ang balak niyang gawin para kay Lala. Direkta niyang tinanong kung may damdamin ba si Reto para kay Lala, at nang hindi makasagot si Reto, nadismaya si Luz ayon. Nagpasya siyang hindi na sulit pang pangalagaan ang Earth at Caswall na naghanda para sirain ang planeta, ngunit bago pa maging planeta Vegeta ang Earth, lumitaw si Lala at nagmakaawa sa kanyang ama na huminto. Masigasig niyang ipinagtanggol si Reto, pinupuri ang kabaitan nito, at inamin na totoo niyang mahal siya. Nang makita kung gaano kamahal ng kanyang anak si Reto, nagbago ang isip ng hari at pinatawad siya at ang Earth. Gayunpaman, bago umalis, binigyan niya si Reto ng isang malinaw na babala na kung balak niyang manatili kay Lala,
kailangan niyang maging karapat-dapat para sa kanya sa pamamagitan ng pagiging pinakadakilang tao sa universo. Nang gabing yun, nanatiling gising si Reto na iniisip ang lahat ng nangyari. Lubos na nabigla ngunit determinado, sa wakas ay nagpasya siya. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Justin at sa iba pa upang ipahayag na magtatrabaho siya at magiging numero 1 tao sa universo. Kinabukasan, nagpasya si Reto na sa wakas ay oras na upang maging isa sa mga dakilang bida ng romance anime ngunit wala siyang ideya kung saan magsisimula. Habang pinag-iisipan niya ito, napansin niya ang isang bola ng soccer at panandaliang inilarawan ng kanyang sarili na nagiging tulad ni Messi o Ronaldo, ngunit alam ang kanyang kapos na tibay. Binaba niya ang kanyang mga inaasahan at nagpasya na mag-jogging na lang. Ngunit matapos halos sandaling tumakbo lang, si Reto ay lubos ng pagod at bumagsak sa isang upuan sa parke, hirap makabawi. Habang pilit na humihinga, napansin niya si Haruana na malapit, naglalakad kasama ang kanyang aso. Nakita siyang hirap, nilapitan siya nito at nauwi sa paghikayat sa kanyang biglaang pagsisikap na pagbutihin ang kanyang sarili. Pagkatapos, nang makauwi si Reto, itinago niya ang bagong rotinang ito sa kanyang sarili at hindi niya sinabi kay Lala. Kahit ano, ngunit kay Haruna, nagpalitan sila ng tingin, alam nilang may maliit na lihim silang ibinabahagi. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy si Reto sa pagjogging tuwing hapon, determinadong patuloy na bumuti, at si Haruna ay nagsimula na ring regular na magpakita, nagdadala sa kanya ng pagkain at paghihikayat. Isang araw umulan, at lumabas pa rin si Reto para magsanay, naudyukan ng posibilidad na makita si Haruna. Ang kanyang determinasyon ay ikinagulat niya, at ng araw na yon, tinanong niya kung balak pa niyang mag-jogging sa linggo. Binanggit na gusto niyang maghanda ng lutong bahay na tanghalian para sa kanya, na ikinatuwa ni Reto. Pagkatapos, dumating din sa wakas ang linggo, at natapos ni Reto ang kanyang pagtakbo habang inabot sa kanya ni Haruna ang maingat na naghanda ng lutong bahay na bento. Gayunpaman, biglang tumalon ang aso ni Haruna sa isang kalapit na kanal, at agad na sumisid si Reto nang walang pag-aalinlangan at nailigtas ang aso. Basang-basa, ibinalik si Reto sa bahay ni Haruna, kung saan pinayagan siya ni Haruna na gumamit ng paliguan. Pagkatapos, mabilis siyang nagpalit, lumabas ng banyo na balot lang ng tuwalya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong maghintay sa kanyang silid habang naghahanda siya ng tsaa. Nang maywan mag-isa, nagsimulang lumingon si Reto at napansin ang ilang lumang litrato mula sa mga nakaraang araw ni Haruna sa eskwelahan. Sa kanyang gulat, napagtanto niyang lumalabas siya sa marami sa mga ito, na nagpapakita na matagal nang kilala ni Haruna. Niya nang mas matagal kaysa sa inaakala niya. Mula noon, ang tunog ng kumukulong tekor ay nakakagulo kay Haruna, dahilan upang siya ay madaling lumabas ng silid, at sa parehong oras, nawala ng balanse si Reto at aksidenteng bumagsak ng direkta sa ibabaw niya. Sa mismong sandaling yun, pumasok ang kapatid ni Haruna at nasaksihan ang eksena, at para lalo pang lumala ang sitwasyon, lumuwag ang tuwalya ni Reto sa pinakamasamang posibleng panahon. Dahil doon, nagpanik si Reto at tumakbo palabas ng bahay ng mas mabilis hanggat maaari, naiwan sa likod ang kaguluhan at kahihiyan muli. Ilang araw pagkaraan, biglang dumating si Justin sa paaralan ni Reto at Lala, at ang lahat ay nabigla. Sa nakita sa kanya, ngunit mabilis na ipinaalam ni Justin kay Lala na kailangan siyang dumalo kaagad sa mahalagang gawain ng kaharian. Noon lang nalaman ng iba pang estudyante sa paaralan ang katotohanan na hindi lang siya isang kakaibang transfer student, kundi isa pala siyang tunay na alien princess. Gayunpaman, sa halip na matakot, mas lalo pa silang nabighani sa kanya, lubhang ikinagulat ni Reto. Nang hindi nag-aksaya ng panahon, isinakay ni Justin si Lala sa kanyang spacecraft at bumalik sa kalawakan, dala sina Reto at Haruna. Sa biyahe, nalaman nila na ang isang mahalagang personalidad sa politika na nagngangalang Lord Carter, isang malapit kakampi ng maharlikang pamilya ng Devilock, ay malapit, at bilang bahagi ng kanyang mga responsibilidad, kailangan siyang formal na makilala ni Lala at kumatawan sa kanyang planeta. Pagdating nila sa barko ni Lord Carter, mainit silang binati ng mismong Lord at inanyayahan si Lala na sumayaw. Sa kanilang pag-uusap, casual niyang binanggit ang kanyang mga plano na bisitahin ang Earth para sa isang ekspedisyon ng pangangaso, at naalala ang hinihingi sa kanya ni Lucian. Nakita ito ni Reto bilang isang pagkakataon upang patunayan ang sarili at nagboluntaryo na sumama sa pangangaso. Bagamat nagdududa siya sa kakayahan ni Reto,
Pumayag siyang sumali si Reto dahil teknikal siyang kasintahan ni Lala at kinatawan ng Earth. Ngunit sinabi ni Carter na dapat sundin ni Reto ang kay Carter. Mga patakaran at gamitin ang kagamitang ibinigay ng kanyang crew. Pagkatapos, lahat sila ay nagtungo sa isang masukal na gubat sa Guyana, at sa pagdating ni Reto, sinalubong siya ng tanawin ng malalaking insekto, higanteng nilalang, at tila prehistorikong wildlife na gumagala sa lugar. Biglang noalay si Haruna sa grupo at nasukol ng isang dambuhalang halimaw na gorilla na may masamang balak sa kanya. Agad siyang sinubukang protektahan ni Reto, at ang kanyang malamyang pagtatangka ay halos walang epekto sa nilalang, ngunit sa sandaling tila wala ng pag-asa, isang pagbuhos ng mga pana ang pumutol sa komprontasyon. Isang tribo ng mga mandirigmang Amazon ang lumitaw at dinakip si Reto. Dinala siya papalayo habang si Haruna naman ay hinakat ng higanteng halimaw sa ibang lugar. Dinala si Reto sa harap ng pinuno ng tribo, na tila interesado siyang angkinin bilang gantimpala. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw si Lala at matibay na idineklara na si Reto ay sa kanya na, at nagsimula ang labanan sa pagitan ni Lala at ng mga Amazon. Gayunpaman, pansamantalang humina si Lala matapos sunggaban ng isa sa mga mandirigma ang kanyang buntot, na nagbunyag ng isang malaking kahinaan. Ngunit bago pa lumamlam ang sitwasyon, nakakagulat na bumalik si Haruna, nakasakay sa kaparehong dambuhalang hayop mula kanina, ngayon ay lubos ng maamo. Inutusan ni Haruna ang nilalang na ibaling ang kanyang atensyon at saging sa mga pisngi ng Amazon, at ayaw ng anumang gulo, nagpa siya ang tribo na umatras. Si Lord Carter, na nagmamasid sa buong pakikipagsapalaran, ay humanga sa hindi inaasahang kasanayan ni Haruna sa pagpapaamo sa pinakamalakas na nilalang sa gubat. Pagbalik sa kanyang barko, at opisyal na pinangalanan siyang pinakadakilang mangangaso sa universo, ginantimpalaan niya ito ng isang malaking gintong tropeo, habang si Reto ay maaari lamang manood ng may pagkadismaya, dahil umasa siya ang kikita ng titulong yun. Kinabukasan, nagising si Haruna na naniniwalang ang buong karanasan ay maaaring isang baliw na panaginip dulot ng lagnat, ngunit nang mapansin niya ang kumikinang na gintong tropeo, napagtanto niyang ang lahat ng nangyari sa gubat ay totoo pala. Ilang linggo ang lumipas, tag-araw na, at ang grupo ay nagpalipas ng araw sa isang amusement park na may malaking swimming pool. Si Lala ay labis na nasasabik, dahil ito ang una niyang pagkakataon na makabisita sa isang lugar na tulad nito. At habang ang iba ay nagpapakasaya sa tubig at sa paligid ng mga atraksyon, tahimik na nanunood si Ren mula sa malayo, dahil ang makita si Reto na tumatawa at nakakasama ang napakaraming babae ay lalo lang nagpaparamdam sa kanya ng pagiging napag-iwanan. Matapos ang ilang bigong pagtatangka upang makuha ang kanyang atensyon noon, mas naging determinado si Ren kaysa upang sa wakas mapansin siya ni Reto, at ang una niyang estratehiya ay isang sorpresang sa ilalim ng tubig. Ngunit ang plano ay nabigo halos kaagad. Sinusubukang sumuko, patuloy na sinusundan ni Ren si Reto sa paligid ng parke, at nang bumili si Reto ng sorbetes para kina Lala at Haruna, biglang sumugod si Ren sa kanya mula sa likuran. Dahil sa sorpresa, natisod si Reto, na nagpatalsik sa sorbetes at aksidenteng pumaltik sa malapit, na ikinainis ni Yu at Yame. Habang nagpapatuloy ang araw, lalong kumbinsido si Ren na ang ibang babae ang dahilan kung bakit hindi siya makalapit kay Reto, kaya nagsimula siyang mag-isip ng mga plano upang ipahiya sila, umaasang na kahit paano ay mapapabuti ang sariling pagkakataon. Gayunpaman, bawat pagtatangka ay sumasablay ng malawakan, kung saan si Reto ay palaging nadadamay sa gitna habang ang mga babae ay nakakatakas ng walang pinsala. Sa pagkaubos ng ideya, inihayag ni Ren ang isang huling estratehiya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga espesyal na isdang alien na kumakain ng tela, at mabilis na nagsimulang magdulot ng kaguluhan ang mga nilalang, kinakain ang mga panakip ng mga babae. Ngunit tumugon si Lala sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa kanyang imbensyon upang mahuli silang lahat gamit ang isang net launcher. Habang kinukolekta ang mga isda, may napansin si Reto na kakaiba sa tubig, at doon, natuklasan ng grupo na ito pala ay si Ren na nagkubli sa mga isda. Nang wala nang mataguan, umamin si Ren na lahat ng nakakatawa niyang ginawa ay bunga ng damdamin niya kay Reto, at agad namang na-misinterpret ng mga babae ang sitwasyon, iniisip na pinapahirapan niya ito sa likuran nila, ngunit malakas na itinatanggi ni Reto na may kinalaman siya rito. Ang kanyang prangkang reaksyon ay nauwi sa pananakit ng damdamin ni Ren, dahilan para umalis siya sa pagkadismaya.
Kalaunan, mag-isang gumala si Ren at hindi sinasadyang nakatagpo ng isang lalaking sumusubok pahangin ang kanyang mga kaibigan. Nang may kumpiyansang mag-alok siya na bibilhan siya ng pagkain, agad niya itong pinagsisihan matapos umorder ni Ren ng sapat upang halos ikalugi ang buong pamilya niya. Pagkatapos, nasalayan ni Ren ang isang idol performance, at dahil sa inspirasyon ng atensyon na natatanggap ng mga performer, bigla siyang nagpasya na ang pagiging sikat ay maaaring sa wakas ay makapagpapansin kay Reto sa kanya. Masigasig siyang humingi ng tulong sa isa sa mga guro ng paaralan upang sanayin siya bilang isang idolo, at nagtatapos ito sa pagdalo niya sa kanyang matinding sesyon ng pagsasanay. Gayunpaman, mabilis na naging labis ang nakakapagod na pagsasanay, at ang guro ay desperadong nakiusap na mapalaya mula sa kanyang mga bagong responsibilidad. Labis na nalungkot si Ren, ngunit mabilis niyang binago ang kanyang mga ambisyon at nagpasya na ang pagiging modelo ng swimsuit ay maaaring mas magandang landas para sa kanya. Samantala, ipinaalam ni Haruna kay Reto na ang pag-uugali ni Ren ay maaaring bunga lamang ng tunay na damdamin para sa kanya, at ang kanyang matatalim na salita kanina ay mas nakasakit sa kanya kaysa sa kanyang napagtanto. Nakaramdam ng pagkakasala, agad na hinanap ni Reto si Ren, na kasalukuyang ginagambala ng isang grupo ng mga simps. Bagaman hamarang si Reto upang protektahan siya, nahirapan siyang harapin ang sitwasyon ng mag-isa, ngunit dumating si Lala sa tamang oras at gumamit ng isa pa niyang imbensyon upang takutin palayo ang mga lalaki. Pagkatapos, nagpasalamat si Ren sa kanilang dalawa sa pagtulong sa kanya, at taos-pusuing humingi ng tawad si Reto sa matatalim na salitang binitawan niya kanina. Bagaman lahat ng plano niya ay nabigo sa ngayon, buong kumpiyansang idineklara ni Ren na wala siyang balak sumuko sa pagpanalo sa puso ni Reto. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang bulong-bulungan tungkol sa isang multo na gumagala sa kalapit na abandonadong gusali ng paaralan. At kinakabahan si Haruna sa pagkakarinig nito, ngunit agad na naging kuryoso si Lala at gustong mag-imbestiga para sa sarili. Walang interes si Haruna na lumapit man lang sa lugar, ngunit matapos ang paghihikayat mula sa kanyang mga kaibigan, pumayag siya ng may pag-aatubili na sumama sa paghahanap ng multo sa gabi. Narinig ito ni Reto at nagpasya siyang pumunta. Dahil alam niyang takot si Haruna at gusto niya itong samahan, pumunta sila sa lumang gusali at nagulat nang makita na nakabukas na ang pasukan. Sa loob, nakarinig sila ng kakaibang ingay sa kung saan, at sa pagtatangkang umaktong parang lalaki, inimbestigahan ito ni Reto para lang matuklasan na si Yame lang pala ang nakaupo sa isang sulok at nagbabasa ng isang tumpok ng lumang libro. Ngunit bago pa man makapagpahinga ang sinuman, isa pang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas na si Yu ito, na patagang sumunod sa lahat matapos marinig ang mga tsismis tungkol sa multo. Sa puntong ito, nagsimula ang grupo na ipagpalagay na peke lang ang pagmumulto, ngunit pagkatapos, isang malakas at mahiwagang boses ang biglang nag-utos sa kanila na umalis agad. Bago pa man makarik ang sinuman, ang sahig sa ilalim nila ay gumuho, at silang lahat ay napunta sa ibabang palapag. Pagkatapos, isang piano ang biglang tumugtog ng mag-isa, at ito ay gumalaw ng mag-isa at humabol sa kanila sa buong silid. Mabilis na binago ni Yami ang kanyang braso para maging isang talam at sinira ito, na nagtapos sa kabulastugan ni Casper. Bigla, lumitaw ang isang kalansay at isang kakaibang figura na kalahating tao at sinimulan habulin ng grupo habang sumisigaw para umalis sila. Karamihan sa mga babae ay nawalan ng malay sa takot, tanging sina Lala at Yu lang ang nanatiling gising. Hindi tulad ng iba, mas mausisa si Lala kaysa sa takot. Habang hinahabol, nadulas ang kalansay at sumalpok sa isang tubo ng tubig, na nagdulot ng malakas na pagbuga ng tubig, at dahil sa pagkabangga ay natanggal si Pekka mula sa ulo ni Lala, na pansamantalang nagpawalang saysay sa damit nito bago mabilis itong naibalik ni Pekka. Pagkatapos, lumantad ang katotohanan, habang ang maliliit na nilalang na dayuhan ay gumapang palabas mula sa loob ng kalansay at ng kakaibang figura, at sila ay nagsama-sama, bumubuo ng isang dambuhalang halimaw. Agad na lumaban sina Lala at Yami, ngunit ang nilalang ay mas matibay kaysa inaasahan. Nang tila wala ng pag-asa ang lahat, muling nagkamalay si Haruna at nakita ang halimaw na nakatunghay sa lahat. Sa pagkilos na puro likas na damdamin, hinablat niya si Rito at ginamit na parang pansamantalang sandata, aksidenteng tinamaan ang nilalang ng sapat upang matalo ito. Matapos kumalma ang gulo, nalaman ng lahat na ang tinatawag na mga multo ay mga dayuhan pala.
Mula sa iba't ibang planeta na walang ibang mapupuntahan na lihim na naninirahan sa loob ng inabandonang gusali. Pagkatapos, dumating si Mikado at nag-alok na tulungan ng mga alien na makahanap ng trabaho at manirahan sa Earth. Nakahinga ng maluwag na nalutas ang misteryo, akala ni Rito na tapos na ang gabi, hanggang sa lumitaw ang isang tunay na multo. Ipinakilala ng espiritu ang sarili bilang si Ashizo, isang babae na namatay daan-daang taon na ang nakakaraan at sa noon ay nagpaparamdam na sa gusali. Ipinaliwanag niya na masaya talaga siya na umaalis ang mga alien, dahil ang kanilang maingay na aktibidad sa gabi ay patuloy na nakakaabala sa kanya. Samantala, sinubukan ni Mikado na tulungan ang mga alien na makahanap ng trabaho sa ibang lugar, ngunit matapos silang patuloy na nabibigo, bumabalik sila sa inabandonang gusali. Nang makita yon, inalok sila ni Ashizo na tulungan sa pamamagitan ng pagtuturo ng etika, kasanayan sa pagtatanghal, at iba pang kapaki-pakinabang na talento na natutunan niya noon pa man, at tinanggap ng mga dayuhan ang kanyang alok. Alam na kailangan nilang maghanap ng trabaho, tulad ninyong mga walang trabahong nanunood ng bidyong ito. Isang linggo pagkaraan, isang malaking pakete mula sa kalawakan ang dumating sa paaralan at inihatid kay Mikado. Nang ito ay nakapangalan kay Lala, ang lahat ng nasa malapit ay naging mausisa. Tinawag ni Mikado si Lala, at hindi nagtagal, sumunod si Narito at Kainchi sa kanila sa bubungan upang tingnan kung ano ang nasa loob. Doon, binuksan ni Lala ang pakete at isang dambuhalang alien na parang pusa ang biglang lumundag at agad siyang sinugod. Mabilis na ipinaliwanag ni Peki na ang nilalang ay ipinadala ng isang tao na may misyon na alisin si Lala, at umiiwas si Lala sa mga atake nito. Biglang huminto ang nilalang at napahawak sa tiyan nito sa sakit, at napagtanto nila na mangganganak na ang pasang ito. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, dali-dali ni Narito at Kainchi dinala ang nilalang sa infirmary, at dahil wala si Mikado doon, nanatili si Kainchi upang tumulong sa pag-aalaga rito. Habang naghihirap sa panganganak ang alien, awkward siyang sumubok na aliwin ito, maging sa pagtulong dito na manatili kalmado sa buong proseso. Pagkatapos ng ilang nakakapagod na oras, ligtas na nanganak ang alien, at sa pagkalma ng sitwasyon, humingi ng tawad ang nilalang kay Lala. Inamin niya na tinanggap lang niya ang misyon dahil labis siyang nangangailangan ng pera para suportahan ang kanyang magiging anak, at agad na pinatawad ni Lala ang alien at inalok pa ito ng regalo mula sa Earth bilang alaala, tinatanong kung mayroon pa itong ibang gustuhin. Sa pagkagulat ng lahat, hiniling ng alien si Kainchi, at malakas niyang tinanggihan ang ideya. Kalaunan, nagbiro si Rito na si Kainchi ay maaaring maging magandang souvenir mula sa Earth na nagmumungkahi. Masisiyahan pa nga siya sa buhay sa ibang planeta. Ngunit si Kainchi ay tumakbo ng nagpapanik. Hinabol siya ni Lala sa mga pasilyo ng paaralan, patuloy na sinusubukang kumbinsihin siya. Nang marinig ng iba pa nilang kaibigan ang sitwasyon, kinilabutan sila sa ideya ng pagpapadala kay Kainchi bilang isang uri ng kinatawan ng Earth. Matapos siyang mahuli, ipinakilala ni Lala ang kakaibang bihis na si Kainchi sa inang alien, at masayang iminungkahi ng alien na si Kainchi ay maaaring maging figure ng ama para sa kanyang anak, na itinuring ni Lala na isang napakagandang ideya. Ngunit bago sila magpasya ng anuman, tinanong ng alien kung mayroon ng ina ng anak si Kainchi, ipinapaliwanag na hinding-hindi niya ito gugustuhing agawin kung mayroon na itong mahalaga sa buhay niya. Nang marinig ito, biglang sinabi ni Kainchi na mayroon nga siyang kapiling, at pagkatapos ay agad na namang tumakas bago pa siya matanong ng kahit sino. Nang maglaon, bumalik si Mikado sa klinika at nalaman ng kakaibang, hindi mahalaga, at walang saysay na nangyari. Samantala, desperadong humingi ng tulong si Kainchi kay Rito upang makahanap ng isang tunay na kasintahan para suportahan ang kanyang kasinungalingan, at ginugol ng 2 hanggalang araw sa paglapit sa mga babae para maging mapalad na dilag ni Kainchi. Ngunit tinanggihan lang sila dahil sa hitsura ni Kainchi na parang isang hindi kaakit-akit na tau-tauhan. Lubos na pagod at nanlumo, kalaunay umupo si Kainchi ng mag-isa hanggang lumapit si Haruna at magiliw na nagtanong kung anong problema. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, bigla siyang humiling na makipag-date ito sa kanya. Sa sandaling yun, mabilis na pumagitna si Rito sa kanila dahil sa likas na ugali, ngunit natarante siya nang marealisa ang ginawa niya. Ngunit pagkatapos, nakaisip si Rito ng magandang ideya at iminungkahi na maaaring ang kininalang ni Kainchi ang kanyang nobya bilang isang tuta. Hinayla niya si Kainchi pabalik sa infirmary upang ipagpatuloy ang plano,
ngunit nadiskubre lamang na wala na ang inang alien at ang kanyang sanggol matapos silang dalhin ni Lala sa bubong para sa kanilang paglisan. Lumabas na pinayuhan ni Mikado ang alien na huwag umasa sa iba para sa kanyang kinabukasan, kundi sa halip ay maging malaya at palakihin ang kanyang anak sa sarili niyang pamamaraan. Dahil dito, pinili ng alien na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Bago umalis, iniwan niya ang isang taos-pusong mensahe na naghahangad ng kaligayahan para kay Kainchi sa hinaharap, at ito'y nagpaiyak kay Kainchi, na pagtanto na may nagmamahal sa kanya, kahit na ang nagmamahal ay isang alien na fur mommy. Ilang araw pagkaraan, napanood ni Lala ang balita tungkol sa panahon ng hot spring at hiniling kay Rito na isama siya. Ngunit ipinaliwanag niya na walang sapat na kalapit na natural hot spring upang mapuntahan. Sa halip na sumuko, si Lala ay nakaisip ng sarili niyang solusyon na gumawa ng isa sa kanyang sarili. Binigyan niya si Rito ng pera at pinadala para bumili ng inumin habang siya ay naghahanda. Sa kanyang pagbalik mula sa tindahan, si Rito ay biglang tinambangan ni Yame. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nagawa niyang iwasan ang atake nito, na ikinahanga niya upang magkomento kung gaano siya kabilis kamakailan. Nausisa, tinanong niya kung nasaan si Lala, at sa sandaling yun, ilang kaibigan ni Lala ang nagkataong dumaan, at casual na sinabi ni Rito sa kanila na kasalukuyang gumagawa si Lala ng sarili niyang hot spring. Nang umuwi si Rito, buong pagmamalaking inilabas ni Lala ang isang makina sa paghuhukay na partikular na idinisenyo para sa hamukay ng mga hot spring sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, dumating si Haruna at ang iba pa matapos marinig ang balita. Dinala ni Yame si Mikado, at kung paano'y lumitaw din si Kainchi, sabik na sumali. Sumakay ang lahat sa dambuhalang makina, at habang nagbubutas ito ng mas malalim sa ilalim ng lupa, nakapasok ang makina sa isang malawak na yungib sa ilalim ng lupa na puno ng makukulay at natural na bukal. Tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay, masayang pinangalanan ni Lala ang lugar na Subterranean Rainbow Hot Springs. Sa kasamaang palad para sa mga lalaki, agad na nagpasya ang mga babae na paghiwalayin ang mga paliguan. Naiwan si Rito, Kainchi, at ang iba pa sa isang mas maliit na bukal na kakatwang nakasiksik sa loob. Masikip na balon. Ayaw tanggapin ni Kainchi ang kaayusan na ito, kaya't palihim siyang umalis at lumundag sa isa sa mas malalaking bukal, masayang nagpakasasa sa kabila ng mga protesta ng mga babae. Pagkatapos, lumapit siya kina Mikado na nagpapalamig, at inanyayahan ng napakagandang babae ang mga lalaki na sumama sa kanya. Ngunit binalaan din sila na masyadong matindi ang temperatura ng tubig para sa normal na tao, kaya tumanggi silang pumasok. Pagkatapos, sinubukan nilang sumama kay Yame, ngunit tumanggi siyang magbahagi, kaya't itinaboy niya sila palayo. Samantala, sa ibabaw ng lupa, sinabi ni Lala kay Haruna na gusto niyang lumikha ng isang espesyal na pribadong bukal para lamang sa kanilang dalawa sa likod bahay. Habang patuloy na naghuhukay si Lala, naghihintay si Haruna sa malapit, ngunit narinig niya ang boses ni Rito sa di kalayuan at tinawag ito. Inamin niyang medyo nalulungkot siya at hiniling na sumama ito sa kanya. Gayunpaman, sumobra ang paghuhukay ni Lala, at hindi niya sinasadyang nabasag ang isang layer ng magma, na naging sanhi ng isang mapaminsalang sunod-sunod na reaksyon. Biglang nagsimulang sumabog ang mga kalapit na bulkan, at nagsimulang umapaw ang lava sa ilalim ng lupa. Sa pagkaunawa sa panganib, nagmamadaling bumalik ang lahat sa excavator para tumakas. Pagdating ng oras na tuluyang makatakas ang grupo, ang kanilang hot spring adventure ay nagmula sa isang simpleng proyekto sa likod bahay at naging isang malawakang kalamidad sa ilalim ng lupa muli. Sa ibang araw, nagpasya si Rito at Lala na manood ng isang lingguhang palabas tungkol sa isang magical girl na nagngangalang sa kanyang universo, hindi tulad ni Sailor Moon na astig. Lumalaban siya sa isang emperor na samurai na may afro, na mukhang gawa sa maliit na budget at kakaiba. Ngunit ang taong ito ay hindi nagdudulot ng pinsala sa mga tao o gumagawa ng karahasan sa kanila. Sa halip, sinasakop niya ang mundo sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng mga afro. Pagkatapos ng isang buong episode na puno ng pampunulang, walang kwentang kalokohan, at hindi mahalagang bagay na maging ang manunulat ng Annie's Call video na ito ay gusto nang mamatay habang pinapanood ang episode, nanaig si Kyoko, iniligtas ang mundo mula sa pagiging isang lugar na puno ng mga taong may afro na kakaiba at ginawang ang kalbong emperador para sa ikabubuti ng lahat. Kinabukasan, ipinapakilala ni Mikado si Rito at Lala sa isang editor ng magazine na nagngangalang Kimyo,
na dalubhasa sa mga publikasyong panglakbay na nakatuon sa mga dayuhang turista at kasalukuyang naghahanap ng mga kawili-wili at ligtas na destinasyon sa Earth upang irekomenda. Nang makitang nahihirapan sina Lala at Rito na magmungkahi ng lokasyon, iminungkahi ni Kimyo na sa halip na maghanap ng isa, gumawa sila ng isang otel na partikular na idinisenyo para sa mga dayuhang bisita na parang sarili nilang Hotel Transylvania. Agad na nahuli ng mungkahi ang interes ni Rito, at inialok ni Mikado ang inabandonang gusali ng paaralan bilang lokasyon para sa negosyo. Si Rito ay nagdadalawang isip pa rin tungkol sa pagkuha ng isang napakalaking proyekto, ngunit masigasig na ipinangako ni Lala na tutulong sa lahat ng bagay, na sa wakas ay nakumbinsi si Rito na subukan ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakipag-ugnayan si Lala kay Justin at sa kanyang mga katulong upang tumulong sa pagsasaayos ng lumang gusali. Matapos ang ilang araw na pagtatrabaho, ang dating sirang lugar na pugad ng mga walang tirahan at ng masasamang gawain sa Sniff Crack ay isa ng maayos na lugar na itinayo upang tirahan ang mga manlalakbay na alien. Gaya ng ipinangako, dumating si Kimyo sa araw ng pagbubukas at kumuha ng pelikula para sa isang pampromosyong feature na nag-aanunsyo ng tuluyan sa mga manunood sa buong kalawakan. Di nagtagal, nagsimula nang dumating ang kanilang mga unang bisita, at masikap na nagtatrabaho si Rito upang matiyak na ang mga bisita ay komportable, ngunit dahil ang mga silid ay nakatakda sa napakataas na antas ng grabidad, binigyan ni Lala si Rito ng espesyal na maskara sa paghinga bago siya pumasok. Pagkatapos mapagtanto na nangangailangan ng mas maraming tauhan ang lugar, sinabi ni Rito kay Lala na hindi nila kayang pamahalaan ang lahat ng mag-isa, kaya nirecruit nila sina Yame, Ashizu, at Maiken upang tumulong sa pang-araw-araw na operasyon. Kinaumagahan, pagkatapos mag-check out ng karamihan sa mga bisita, inakala ni Rito na sa wakas ay aayos na ang lahat ngunit pagkatapos, biglang dumating ang isang misteryosong ninja, na humihiling ng akomodasyon para sa kanyang sarili at ilang kasama. Sina Rito at Lala, na gustong maging mabuting host, inalok sila ng isang buong palapag, hindi nila alam na ang mga ito. Ang mga ninja ay talagang mga rebelde na nagbabalak laban sa pinuno ng Develuak. Habang palihim na pinag-uusapan ng mga ninja ang kanilang mga plano, paulit-ulit silang ginagambala ni Rito habang sinusubukang magbigay ng masikasong serbisyo na hindi sinasadyang ikinaiinis ng kanilang pinuno. Sa huli, nawalan ng pasensya ang pinuno ng mga ninja at diretsyong sinabi kay Rito na huwag nang pumasok sa kanilang silid. Sa pagkarinig nito, nagpasya si Lala na personal na dalhan ng tsaa ang grupo bilang isang kilos ng kagandahang loob. Sinamahan siya ni Rito, at magkasama nilang hindi sinasadyang natuklasan ang mga rebelde na sinusuri ang detalyadong mapa ng Develuak. Sa una, inakala ng mga ninja na hindi makikilala ng mga taong ito kung ano ang tinitingnan nila. Ngunit casual na inihayag ni Lala na siya ay mula sa Develuak at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng kanyang buntot. Napagtantong nabunyag ang kanilang mga plano, kaagad na umatake ang pinuno ng ninja, ngunit dumating si Justin sa tamang oras at isang malaking labanan ang sumiklab sa loob ng bahay tuluyan. Kalaunan ay sumali si Yami sa laban upang tumulong na baliktarin ang sitwasyon, at inilabas ni Lala ang isa sa kanyang mga imbensyon, ngunit sa halip na tumulong, sumire ang aparato at sumabog. Ang pagsabog ay biglang nagpatigil sa labanan habang tuluyan ding sinira ang bagong bukas na bahay tuluyan, at napilitang ipahayag ni Kimyo sa buong kalawakan na ang alien ng Earth ay opisyal ng nagsara halos kaagad pagkatapos magbukas. Samantala, nagsimulang pag-isipan ni Yami ang lahat ng nangyari mula nang dumating siya sa Earth, at napagtanto niya na gusto niya ng bagong direksyon sa buhay, kaya nagpasya siyang marahil panahon na upang maghanap ng disenteng trabaho sa halip na magpatuloy tulad ng dati. Kasabay nito, abala ang paaralan sa paghahanda para sa nalalapit na cultural festival, at hiniling ni Kenichi sa lahat na magmungkahi ng mga ideya na talagang magugustuhan nila. At pagkatapos ng ilang debate, sumang-ayon ang klase na magbukas ng isang kafe na may temang hayop para sa festival. Agad niyang tinanggap ang kanyang bagong tungkulin, idineklara ni Kenichi ang kanyang sarili bilang producer ng proyekto at masiglang nagmungkahi na sukatin ang lahat ng babae para sa kanilang mga costume, ngunit mabilis na tinanggihan ng mga babae ang kanyang kainahinalang ideya at agad na pinaalis ang mga lalaki sa silid. Pagkatapos, ang mga babae na ang nagpatuloy sa paghahanda ng mga costume, ngunit dahil gustong makita ang iba't ibang sukat ng katawan ng mga babae, ang mga lalaking naghihintay sa labas ay nagsimulang mag-isip kung ano ang nangyayari sa loob.
Sa ibang dako, si Saki ay nakatuon din sa pagdiriwang, determinado na masiguro na mananalo ang kanyang klase ng unang pwesto. Tinuro ng kanyang mga alipores na ang klase ni Lala ang tila pinakamalaking kalaban nila, na lalo pang nag-udyok kay Saki. Samantala, patuloy na naghahanap si Yami ng trabaho ngunit nahihirapang makahanap ng anumang bagay na angkop. Ang kanyang partikular na kasanayan, na nakakabigo sa kanya. Habang papalapit ang pista, ang buong klase ay abala sa mga paghahanda. Nag-alok si Lala na pabilisin ang mga bagay gamit ang isa sa kanyang imbensyon, ngunit marahan siyang pinaalalahanan ni Rito na ang tunay na saya ng isang pista ng paaralan ay nagmumula sa pagtutulungan ng lahat at paggawa ng mga bagay sa sariling kamay. Naabot ng kanyang mga salita si Lala, kaya nagpasya siyang hindi umasa sa mga gadget sa pagkakataong ito. Bagamat karamihan sa klase ay nagiging mas nasasabik habang papalapit ang pista, si Yu ay tila medyo hindi gaanong konektado sa mga aktibidad ng grupo. Napansin ito, binigyan ni Haruna ng oras upang ipaliwanag na ang pista ay hindi gaanong tungkol sa pagiging perpekto. At higit pa tungkol sa pagsasama-sama sa pagtatamasa ng karanasan. Pagkatapos marinig ito, sa wakas ay mas masiglang nakilahok si Yu, na nagparamdam sa kanya na kabilang siya sa pagsisikap ng klase. Ilang araw bago ang kaganapan, halos handa na ang kafe para magbukas, ngunit biglang hindi makadalo ang isang estudyante, na nagkulang sa tauhan ng klase. Nang makita ang pagkakataon, inanyayahan ni Lala si Yami na punan ang posisyon, at dahil wala pa ring trabaho si Yami, tinanggap niya ang alok. Nang sa wakas ay magsimula ang pagdiriwang, ang Animal Cafe ay naging isa sa mga pinakasikat na atraksyon na akit ang mga bisita sa mainit at kaakit-akit na mga costume na suot ni Lala, Haruna, at ng iba pang magagandang dilag. Samantala, ang klase ni Saki ay lubhang nabigo sa kanilang kafe ng insekto dahil ang mga customer ay walang interes na kumain kasama ang mga ipis at gagamba. Pagtatapos ng araw, malinaw na nanguna ang klase ni Lala, habang hindi inaasahang nadiskubre ni Yami na ang pagtulong sa kafe ang pinakamasarap na trabaho na kanyang natagpuan simula nang dumating siya sa Earth. Isang umaga, napansin ni Kenichi na si Rito ay tila nakakaakit ng pansin ng bawat kaakit-akit na estudyante sa paaralan, at siya ay labis na nagselos at nagsimulang managinip tungkol sa kung ano ang magiging hitsura ng kanyang sariling perpektong buhay. Sa kanyang imahinasyon, nakikita ni Kenichi ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang Panginoon na nakatira sa isang kastilyo at napapalibutan ng karangyan at ng mga babaeng nagnanais sa kanya. Sa simula, tila perpekto ang pantasya, ngunit mabilis itong nagigibanang, sa halip na sina Mia Khalifa at Lana Rhoades sa kanyang kastilyo, at labis na nagnanais sa kanya, ito ay napuno ng mga dayuhan. Naniniwalang isa itong bangungot, desperadong sinubukan ni Kenichi na magising, ngunit nananatili siyang hindi makalabas sa panaginip. Habang siya ay gumagala sa kastilyo, natuklasan niya na walang sino man ang nagbibigay galang sa kanya. Ang mga tauhan ng kastilyo ay patuloy siyang binabalewala, tinutuya, at paulit-ulit na pinahihirapan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagising siya at nakahinga ng maluwag na nakabalik na sa totoong mundo, ngunit ang mga Diyos ng anime ay hindi pa tapos tumawa sa bozo na mukhang asno, at biglang pinaandar ni Lala ang isang aparato na tumama kay Kenichi, agad itong nagpabalik sa kanya sa eksaktong parehong panaginip. Muli, naramdaman niyang naiipit siya sa bangungot na ito at napipilitang tiisin ang kahihiyang lubos na nakabababa sa kanyang pagkatao. Pagkatapos, nang magawa niyang gisingin ang sarili, muling humandar ang imbensyon ni Lala, ibinabalik siya sa parehong bangungot. Sa kanyang ikatlong paglalakbay, biglang itinuring si Kenichi na may sala at nalilipat-lipat sa kung ano-anong kapahamakan nang walang kontrol sa nangyayari. Tulad ng maraming kakaibang panaginip, ang tagpuan ay patuloy na nagbabago ng walang paliwanag. Isang sandali, nasa kastilyo siya, at sa sumunod, napadpad siya sa gitna ng dagat, hinahabol-habol ng parehong kakaibang alien mula noon. Matapos maranasan ang naranasan ni Dai Caprio sa Inception, nagising ng totoo si Kenichi, nagpakita ng kakaibang pagkilos, at tumakbo palayo si Lala, naniniwalang ang kanyang imbensyon ang nagdulot upang maging parang durog at malutong ang utak ni Kenichi. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Rito na sa sandaling magising si Lala, bigla itong nagiging mahiyain at nahihiya sa mga bagay na karaniwan ay hindi naman niya iniintindi, na nagdulot ng pagkalito sa kanya dahil sa biglaang pagbabago ng personalidad. Dahil sa pag-aalala na baka may problema, tiningnan ng mas mabuti ni Rito si Lala at napagtanto niyang siya
Kaya mabilis niya itong dinala sa infirmary para sa pagsusuri. Doon, ipinaliwanag ni Mikado na nahawahan si Lala ng tinatawag na reversal flu, isang bihirang sakit mula sa kalawakan na pansamantalang nagbabago sa personalidad at pag-uugali ng taong nahawahan. Nagulat si Rito na may ganoong sakit pala, at agad na nagtanong kung paano ito magagamot. Sinabi ni Mikado sa kanya na may bakuna, ngunit dahil kailangan itong ipadala mula sa kalawakan, aabutin ito ng ilang araw bago dumating. Tiniyak niya rito na ligtas naman si Lala, at sinabi rin na ang mga tao ay likas na immune sa virus, kaya wala siyang dapat ipag-alala para sa kanyang sarili. Nang gabing yun, aksidente niyang nakita si Lala habang ito ay nasa banyo, at sa halip na mag-alok ng kanilang karaniwang pagiging malapit, labis siyang nabalisa. Ikinagulat ni Rito kung gaano siya nagbago. Gayunpaman, kinabukasan, muling nagbago ang ugali ni Lala, at sa pagkakataong ito, ginaisang niya si Rito na may ganap na ibang personalidad, at masiglang hinayla siya sa isa sa kanyang kakaibang imbensyon para sa ehersisyo, pinilit siyang magkaroon ng matinding pag-ehersisyo, na pagtatanto na ang trangkaso ang sanhi ng lalong hindi mahuhula ang pagbabago. Bumalik si Rito kay Mikado upang itanong kung dumating na ba ang bakuna, ngunit sinabi nito sa kanya na ito ay hindi. Habang naroroon, tinukso siya ni Mikado sa pamamagitan ng pagtukoy na tila siya ay nakakagulat na komportable sa paligid ni Lala noong ito ay mas tahimik at banayad, na nagpapaalala sa kanya kay Haruna, at nagpaiwan sa kanya ng kahihiyan. Sa mga sumunod na araw, si Lala ay nagpalit-palit sa iba't ibang ganap na magkakaibang personalidad, at sa bawat bersyon, ang buhay ni Rito ay nagiging mas kawili-wili at magulo. Sa isang punto, nagkaroon siya ng matindi, parang militar na pag-iisip, at biglang inihayag na tinutulungan niya si Rito na lupigin muna ang daigdig upang masimulan niya ang kanyang landas tungo sa pagiging pinakadakilang tao sa universo, na makapagkakaroon ng malayang ugnayan sa kahit sinong babae, kasama na ang sarili niyang kapatid. Sinusubukan ni Rito na kumbinsihin siya na ang pagsakop sa Earth ay parehong hindi kailangan at isang masamang ideya, ngunit tumanggi si Lala na makinig at inanunsyo na sisimulan ng kanyang mga robotic na puwersa ang operasyon kinabukasan sa tanghali. Nagpapanik, bumalik si Rito kay Mikado at desperadong nagtanong muli tungkol sa bakuna, at ipinaalam nito sa kanya na naantala pa rin ito at hindi darating hanggang sa susunod na araw. Kinabukasan ng umaga, habang nauubusan na ng oras, muling sinubukan ni Rito na kausapin si Lala ng matino, ngunit ang personalidad na dulot ng trangkaso ay nananatiling buong-buo ang dedikasyon sa plano ng pagsalakay. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, nakumbinsi niya sa paanong paraan si Kaneshi at ang ilan pang iba na suportahan siya. Mga pagsisikap. Pagkatapos, nagkagulo ng kumilos ang hukbo ng robot ni Lala, at nahirapan si Rito na makipaglaban sa mga makina habang sinusubukang lapitan siya. Sa gitna ng labanan, biglang lumitaw si Yami at ibinigay kay Rito ang matagal nang hinihintay na bakuna, sinasabihan siyang dalhin ito kay Lala habang siya mismo ang haharap sa mga robot. Kaya sumulong si Rito, ngunit habang papalapit siya, naipit siya sa lupa ng isa sa mga makina. Doon, naghanda si Lala na i-activate ang atake, at dahil wala nang ibang pagpipilian, isinigaw ni Rito ang kanyang nararamdaman para sa kanya sa buong lakas ng kanyang boses, na sinasabing mahal niya ito. Nang marinig ang kanyang pagtatapat, agad na bumalik sa normal si Lala, na gumaling mula sa mga epekto ng pagbaliktad sa trangkaso at pagbalik sa kanyang karaniwang personalidad. Bigla, lumitaw ang isang barko ng dayuhan, at mula rito, sumulpot si Lucian at kaagad dinala si Lala, idinedeklara na hindi siya pumapayag sa kanilang mga plano sa kasal. Matapos madala sakay ng barko ng kanyang ama, kaagad tinanong ni Lala si Lucian kung bakit niya biglang ibinalik siya, at ipinaliwanag nito na balak niyang panagutin si Rito sa pangakong minsan niyang ginawa na magiging pinakadakilang lalaki sa universo at patunayan ang sarili niyang karapat-dapat. Sinubukan ni Lala ipagtanggol si Rito, pinapaalala sa kanyang ama na isa lamang siyang ordinaryong batang mula sa Earth, at hindi kailanman inilaan para sa ganoong imposibleng hamon, ngunit tumanggi si Lucian na baguhin ang kanyang isip. Pagkatapos, binisita ni Justin si Rito upang ihatid ang opisyal na kondisyon ng pagsubok ng hari at ipinaliwanag na simula sa susunod na araw, isang espesyal na hamon ang gaganapin kung saan si Rito ang magsisilbing kinatawan ng Earth. Sinabi niya na kailangan ni Rito na marating ang spaceship ng Devilok bago ang takdang oras, habang haharapin din niya ang maraming hadlang na sadyang idinisenyo upang pigilan siya. Pagkatapos, ibinunyag ni Justin ang tunay na kapalaran na kung mabibigo si Rito sa hamon, ang mismong Earth ay mawawasak.
Mabilis na kumalat ang balita ng hamon, at di nagtagal, ang buong planeta ay nagulantang sa hindi tiyak na kapalaran ng Earth. Sa kabila ng pagdami ng problema, nagsimulang makatanggap si Rito ng mga tawag sa telepono mula sa mga kaibigan at kaklase, lahat ay nagpapaabot ng pampalakas ng loob at pagpapakita ng kanilang suporta. Kalaunan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Haruna, na humiling na makipagkita sa kanya ng pribado. Dahil nagkumpulan na ang mga reporter sa labas ng kanyang bahay, palihim na lumabas si Rito sa bubong upang maiwasan ang atensyon at makipagkita sa kanya. Nang sila'y maging mag-isa na, hindi komportableng binanggit ni Haruna ang nangyari noong nakaraang araw, partikular ang pagsigaw ni Rito na mahal niya si Lala sa gitna ng kaguluhan. Nahihiya, sinubukan ni Rito ipaliwanag na nasabi niya lang yun sa init ng sandali upang pigilan si Lala na saksihan ang pag-atake sa kanya, ngunit nahihirapan din siyang ipahayag ng buo kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Kapag nalulumbay siya, alam ni Rito na lagi siyang may nararamdaman para kay Haruna, ngunit hindi niya kailanman nakita ang lakas ng loob na sabihin ito ng direkta. Kaya sinabi niya kay Haruna na kung matagumpay niyang makumpleto ang hamon ni Lucian, sasabihin niya ng maayos ang tunay niyang nararamdaman. Pagkatapos, dumating ang araw ng pagsubok, at desidido na protektahan ang daigdig, agad na tumakbo si Rito patungo sa barko ni Devolok, umaasang magbubunga sa wakas ang lahat ng kanyang kamakailang pagsasanay. Ngunit pagkatapos, biglang nagsimulang bumagsak ang malalaking bato mula sa kalangitan, direktang bumagsak sa daan ni Rito at pinilit siyang umilag habang patuloy na sumusulong. Pagkatapos, dambuhalang baging ang sumulpot mula sa lupa at nagsimulang pumulupot sa anumang malapit, at muntik nang mahuli si Rito, ngunit habang nagsisimula siyang mawalan ng pag-asa, dumating ang hindi inaasahang tulong. Biglang dumating sina Makoto, Yu, at Kenichi sakay ng sasakyan at iniligtas siya mula sa delikadong lugar tulad ng tunay na magkakaibigan. Ipinaliwanag nila na matapos maingat na suriin ang mga panuntunan ng hamon, napagtanto niyo na habang si Rito ay kailangang personal na makarating sa spaceship, walang anumang panuntunan na nagsasabing kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Nang matuklasan ang lusot na ito, napagtanto ni Rito na hindi na niya hinaharap ang imposibleng hamon. Mag-isa, at kasama ang kanyang mga kaibigan, patuloy siyang sumasagasa patungo sa barko ni Devolok, habang nakasalalay ang kapalaran ng daigdig. Pagkatapos ay naglunsad si Lucian ng isa pang pag-atake, sinira ang kalsada sa unahan, pinutol ang kanilang ruta, at iniwan silang walang madaanan. Ngunit nang tila wala ng pag-asa, biglang dumating si Saki sa isang helicopter at sinundo silang lahat. Pagkatapos, mas marami pang alon ng pag-atake ang lumapit sa kanila, halos silang mapahamak ng husto, ngunit lumitaw si Yami at iniligtas sila sa huling sandali. Samantala, nanatili si Haruna sa bahay, kinakabahang pinapanood ang hamon sa telebisyon. Habang nag-aalala siya na kakaunti lang ang magagawa niya para matulungan si Rito, ang kanyang mga kaibigan ay biglang dumating at igiit na may isang bagay na tanging siya lang ang makakagawa para sa kanya, kahit na hindi niya ito namamalayan. Sa labas, may sasakyan ang naghihintay para sa kanila, si Ren ang nagmamaneho, at agad silang nagtungo patungo sa lokasyon ni Rito ng pinakamabilis hanggat maaari. Balik kay Rito, humarap siya sa isang kawan ng kakaibang mga nilalang na parang slime na nakakatunaw ng damit at humaharang sa kanyang daan. Upang matulungan siyang magtagumpay, pinigilan ng mga kaibigan ni Rito ang mga nilalang at epektibong isinakripisyo ang kanilang sariling pag-usad upang makatuloy siya patungo sa layunin. Sa wakas ay nakalapit na si Rito sa barko ni Devolok, ngunit may isang oras na lamang ang natitira. Inilalabas ni Lucian ang isa pang huling bitag na idinisenyo upang tiyakin ang kabiguan. Biglang sumulpot ang mga parasitikong halaman at naglabas ng gas direkta kay Rito, at nang langhapin niya ito, siya ay napadpad sa isang ilusyon. Doon, nakikita niya sina Lala at Haruna na lumilitaw sa kanyang harapan, buong pagmamahal na nagsasabi sa kanya na pareho silang pinili siyang makasama. Napakakumbinsido ng pantasya kaya tuluyang nalihis ang pansin ni Rito at kalaunan ay bumagsak at nawalan ng malay. Sa malayuan, lahat ay nagsimulang magpanik nang mapansin nilang tuluyang tumigil sa paggalaw si Rito, at kumbinsido silang tuluyan na siyang natalo, ngunit sa kritikal na sandaling iyon. Dumating si Haruna, walang pag-aalinlangan, sumigaw siya ng pangalan ni Rito ng ubod lakas, at ang kanyang boses ay bumutis sa ilusyon, agad na nagbalik kay Rito sa realidad. Nang manumbalik ang kanyang ulirat, bumangon siya at nagsimulang tumakbo ulit ng buong lakas.
Sa huling sandali bago maubos ang oras, matagumpay na tinawid ni Rito ang finish line at natapos ang hamon. Biglang nagbago ang tagpo, at nakita ni Rito ang kanyang sarili na nakasuot ng pormal na kasuotan, habang nakatayo sa tabi niya si Lala na nakasuot ng wedding dress at nagsasaya ang mga tao sa paligid nila. Naguluhan at nalula, napagtanto ni Rito na tinuturing ni Lucian ang kanyang tagumpay bilang patunay na natupad niya ang kanyang pangako at nakamit ang karapatang magpakasal kay Lala. Pagkatapos, formal na kinikilala ni Lucian si Rito bilang karapat-dapat, idinedeklara siyang pinakadakilang lalaki sa universo at ang pinakamahusay at pinakahinahangaang lalaki. Gayunpaman, habang nakatayo sa tabi ni Lala, napilitan si Rito na harapin ang kanyang tunay na damdamin, dahil sa kabila ng lahat, si Haruna pa rin ang tunay niyang mahal. Naramdaman ang kanyang pag-aalinlangan, humakbang si Lala at kinausap ang lahat. Ipinaliwanag niya na magiging makasarili kung babaliwalain ang tunay na damdamin ni Rito at ipagpapatuloy ang isang kasunduan sa kasal na hindi sumasalamin sa kung ano ang tunay niyang nais. Sa pagkagulat ng lahat, inihayag ni Lala na opisyal niyang tinatapos ang kanilang kasunduan sa kasal. Pagkatapos, nagpasya siya na ang pinakamalinis na paraan upang makabangon ay burahin ang kanyang sarili mula sa alaala ng lahat gamit ang isa sa kanyang mga imbensyon, na magpapahintulot sa kanya na magsimulang muli, at bago pa may makahadlang sa kanya, inaktibo niya ang aparato. Kinabukasan, isang bagong mag-aaral na lumipat ang dumating sa paaralan, at ito ay si Lala, na muling nagpakilala sa kanyang sarili na parang ngayon lang niya nakilala ang lahat. Gayunpaman, nabigo ang kanyang malaking plano, dahil tuluyan nang hindi gumana ang kanyang imbensyon at kinilala siya ng lahat. Habang may luha sa kanyang mga mata, ipinahayag ni Lala ang kanyang tunay na damdamin kung gaano siya kasaya na siya. Nagkamali, at tinatanggap siya ni Rito pabalik ng nakangiti, masayang kasama nila siya. Pagkatapos, pupunta siya upang umamin kay Haruna, ngunit pinigilan siya nito bago pa niya masabi, at inutusan siyang itabi ang pag-amin para sa susunod na season ng kakaibang anime na ito. Kung napanood mo ang recap ng anime na ito hanggang dulo, mag-comment sa ibaba, ang pisngi ng alien ang pinakamaganda. Iyan na para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ito, at kung gusto mo pang makakita, panoorin ang video na ito sa screen.